Nagtapos ang ating kwento na kung saan ay handa na silang tahakin ang landas at harapin ang mga darating na hamon. Handang-handa na silang magsimula sa kanilang paglalakbay at harapin ang mga hamon sa hinaharap. Ilang araw ang lumipas, sa mansyon ng Infellum na matatagpuan sa rehiyong tinaguriang Breadbasket, nagkagulo ng malaman ni Count Frontel Neuron, ang Panginoon ng Infellum, na dumating ang pamilyang Marquis ng Celt-Arian ng walang abiso. Sa labis na pagkabigla, sumisigaw at nagmamadaling bumaba ng hagdan si Frontel, balisa kung sino ang dumating, ang panganay ba o ang pangalawang anak. Ang kanyang katulong, isang lalaking may salamin, ang nagsabi na hindi siya sigurado, pero dala raw ng mga bisita ang sagisag ng Celt-Arian, isang bagay na tanging tuwirang tagapagmana lang ang maaaring magkaroon. Talagang kinakabahan si Frontel, iniisip kung balak ba ng mga Celt-Arian na idamay ang kanyang nasasakupan sa gulo ng kanilang pamana. Nag-aalala rin ang kanyang katulong at sinabing may di nakasulat na alituntunin na huwag idamay ang ibang pamilya sa mga alitan sa pamana. Ngunit tila nadawit na nga sila sa gulo. Pagdating nila sa silid pang bisita, sandaling huminto si Count Frontel Neuron upang muling ayusin ang kanyang formal na anyo. Binuksan niya ang pinto na may malapad na ngiti, handang i-welcome ng magiliw ang mga kagalang-galang na bisita mula sa pamilyang Celt-Arian. Ngunit natigilan siya sa pagbati nang makita si Kyle na komportableng nakaupo sa loob, umiinom ng tsaa at kumakain ng masasarap na pagkain. Nang makita ni Kyle ang Panginoon ng mansyon, agad siyang bumati at humingi ng paumanhin sa biglaang pagbisita. Si Frontel naman ay nagulat at napasigaw, tinatanong kung sino raw ba talaga ang batang ito. Ngunit mas lalo siyang nabigla nang makilala niyang si Kyle pala ang sinasabing walang kwentang pang-apat na anak ng pamilyang Celt-Arian. Sa sobrang pagkagulat niya, nasabi niya ito ng malakas. Agad niya itong tinakpan ng kamay habang si Leonhard, na nasa tabi ni Kyle, ay tumingin sa kanya ng matalim, isang tingin na nagsasabing hindi siya natutuwa sa kawalan ng paggalang ng Panginoon sa kanyang amo. Sinubukan ni Kyle na pagaanan ang tensyon sa pamamagitan ng pagsasabing ayos lang at pinayuhan ang Panginoon na kumalma. Inamin niyang siya'y naging pasaway noon, ngunit mula nang makarecover siya mula sa hermamam, nagsimula na siyang magnilay-nilay at nais nang magbago. Nagulat si Frontel sa balitang ito at tinanong kung totoong gumaling na ba talaga siya mula sa kanyang karamdaman. Kumpirmado ito ni Kyle, ngayoy bumubuo na siya ng grupo upang magsanay ng mahika at umaasang makakatulong ito sa kanilang pamilya. Hirap si Frontel na maniwala dahil ang natatandaan niya, ang bunsong anak ay isang batang walang pag-asa, isa siyang pasaway na maging ang pamilyang Celt-Arian ay tila sumuko na. Pero sa pagkikita nilang iyon, napansin niyang iba si Kyle sa mga bali-balita. Walang kalituhan sa kanyang mga mata, magalang siya, at maayos ang tindig. Bukod pa rito, may mabuting layunin si Kyle na makatulong sa kanilang pamilya, kaya't unti-unting naisip ni Frontel na baka mali ang lahat ng masamang tsismis na narinig niya. Napangiti siya sa tuwa habang napagtanto niyang mabuting tao pala si Kyle, taliwas sa mga sabi-sabi. Sinabi pa niya na tiyak na ipinagmamalaki ng ama ni Kyle ang kanyang bunsong anak. Sa loob ng maraming henerasyon ng mga mandirigma, si Kyle lamang ang nakapagpakita ng kakayahang gumamit ng mahika, kaya't ang kinabukasan ng pamilyang Marquis ng Celt-Arian ay mukhang napakaliwanag. Matapos ang magiliw na palitan ng bati, bumalik na si Frontel sa tunay na pakay. Sigurado siyang hindi lang basta dumalaw si Kyle sa Infellum, kaya't tinanong niya kung ano ang dahilan ng kanyang pagpunta. Ngumiti muna si Kyle, humingi muli ng paumanhin sa hindi pag-abiso sa pagdating, at ipinaliwanag na kasalukuyang nasa Maysland na sitwasyon ang pamilyang Marquis kaugnay ng isyu ng pamana. Ayaw niyang mapansin ang kanyang mga kilos, kaya't hindi na niya inianunsyo ang kanyang pagdating. Ang totoong dahilan ng kanyang pagbisita ay upang bumili ng trigo mula sa Infellum, na siyang pinakamalaking imbakan ng butil sa Hilaga. Nagulat si Frontel sa balitang ito, at agad niyang binanggit na regular na silang nagkakaroon ng kalakalan ng butil sa pamilyang Celt-Arian, kaya't nagtataka siya kung karagdagang pagbili ba ang balak ni Kyle. Kinumpirma ito ni Kyle, at ipinaliwanag na ang trigo ay para sa pansarili niyang paggamit at hiwalay sa regular na kasunduan ng kanilang pamilya. Gagamitin daw ito para sa pananaliksik na may kinalaman sa mahika, at hindi pa siya maaaring magbigay ng mga detalye sa ngayon. Sinabi rin niyang hindi ito magiging isang beses lang, dahil plano niyang bumili ng regular sa hinaharap.
Narinig niyang maganda raw ang ani ng Enfelrim nitong mga nakaraang panahon, na nagdulot ng sobrang supply ng trigo na mahirap ng pamahalaan. Kaya nais niyang bilhin ang labis na supply. Pagkatapos, pinalakpak ni Kyle ang kanyang mga daliri, at lumapit ang kanyang kabalyero, dala ang isang kahon na may ilang piraso ng platinong barya. Bagamat kakaunti lamang ang bilang ng mga barya, halos mabitawan ni na Frantel at ng kanyang katulong ang kanilang mga pangasagulat, hindi nila maunawaan kung paano nagkaroon ng ganoong kalaking yaman ang isang batang gaya ni Kyle. Agad na inipon ni Frantel ang sarili at sinabing hindi magiging problema ang pagbebenta ng lumang trigo, dahil may sobra naman talaga silang inventaryo. Kinikilala rin niya na ang pananaliksik sa mahika ay isang sensitibong usapin kaya't hindi na siya manghihimasok pa. Ngumiti si Kyle bilang tugon, masaya na makakatrabaho si Frantel. Gayunman, naging mausisa si Frantel at tinanong kung paano nagkaroon ng ganoong kalaking halaga ng pera ang isang kabataang tulad ni Kyle. Ang mga transaksyon na walang malinaw na pinanggalingan ng pondo ay maaaring magdulot ng problema, lalo na kung galing ito sa isang napakabatang mamimili. Agad siyang sinigurado ni Kyle, at sinabi na ang pera ay regalo mula sa kanyang kapatid. Nang tanungin ni Frantel kung si Abel ba ang tinutukoy niya, kinumpirma ito ni Kyle. Sinabi niyang si Abel lang ang kinikilala niyang tunay na panganay niyang kapatid. Lalong natuwa si Frantel at mas lalo pang nagtiwala kay Kyle. Ang katotohanang bukal sa loob na binigyan siya ni Abel ng ganoong kalaking halaga ay patunay ng malapit nilang ugnayan bilang magkapatid. Naisip ni Frantel na mas mainam na si Kyle at Abel ang kanyang kaalyado, kaysa sa pangatlong kapatid na si Adolf, na tila may mga masamang balak. Sa isip niya, kung pinanindigan ni Abel si Kyle, handa rin siyang magtiwala sa kanya. Matapos makuha ni Kyle ang tiwala ni Frantel, sinimulan niya ang negosasyon. Nag-alok siya ng 4 na baryang pilak bawat sako, imbes na ang orihinal na hinihinging 7 baryang pilak ni Frantel. Tinitigan lang siya ni Frantel at ng kanyang katulong na parang naguguluhan, ngunit ipinagpatuloy ni Kyle ang kanyang paliwanag. Sinabi niyang ang 7 baryang pilak para sa lumang trigo ay masyado ng mataas, lalo na't ang sobrang trigo ay sumasakop ng mahalagang espasyo sa imbakan at patuloy na nagdudulot ng dagdag na bayad sa storage araw-araw. Iminungkahi niyang ang pagbebenta nito sa halagang 4 na baryang pilak ay makakabuti sa magkabilang panig. Pagkatapos ng matagal na palitan ng opinyon, nagkasundo rin sila sa halagang 5 baryang pilak bawat sako. Pagkatapos ng negosasyon at makabalik na sila sa silid-pahingahan, tuwang-tuwa si Kyle. Namangha rin si Leonhardt sa galing ni Kyle sa pakikipagtawaran at tinanong kung natutunan ba niya ito sa pagbabasa ng mga libro. Nagulat si Kyle sa tanong, at medyo nahihiyang sinagot na ang aklatan daw nila ay may lahat ng librong maisip niya. Ngunit ang totoo, nakuha niya ang kakayahang ito sa pagtatawaran sa mga online marketplace. Tinanong naman ng kabalyero kung paano siya kikita sa pagbili ng trigo. Ipinaliwanag ni Kyle na balak niyang bumili ng trigo habang mura pa, at ibenta ito kapag tumaas ang demand para kumita. Sumagot ang kabalyero na sa ngayon ay sapat pa ang supply ng trigo, at ang kanilang teritoryo sa Dresden ay may reserba na hanggang sa susunod na taon. Dagdag pa niya, maaaring mahirap kumita sa pagbebenta ng lumang trigo sa merkado. Simple lang ang sagot ni Kyle, naghahanda lang sila, dahil hindi nila alam kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap. Alam kasi ng ating bida, na malapit nang dumating ang isang matinding taggutom. Matapos ang seremonya ng pamana sa pamilyang Marquez ng Salt Arian, magkakaroon ng hindi inaasahang mga anomalya sa panahon na magdudulot ng matinding taggutom. Dahil dito, biglang tataas ang presyo ng mga butil. Sa puntong iyon, wala nang pakialam kung ang butil ay bago o luma, hindi na makakahanap ng pagkain ang mga tao, kahit pa may pera sila. Itinago ni Kyle ang impormasyong ito sa sarili niya, iniisip na hindi niya ito maipapaliwanag sa isang tulad ng kabalyero. Gayunpaman, tila hindi niya na rin kailangang ipaliwanag pa. Kinilala ng kabalyero na lahat ng ginawa ni Kyle hanggang ngayon ay may sapat na dahilan, kaya't tiwala siyang ganito rin ang kaso ngayon. Habang sinasabi ito ng kabalyero, umakyat ang favorability level sa 50, na ikinagulat nito, lalo na't negatibo ito nang una silang magkakilala. Kinagabihan, pumasok si RCL at ipinaalam na may nais talakayin si Count Frantel Neuron bago ang hapunan, at tinanong kung pwedeng makaistorbo kay Kyle ng ilang sandali.
Pagdating ni Kyle sa silid ni Count Neuron, kumatok siya, pumasok, at nagsabing narinig niyang may nais itong sabihin sa kanya. Sinigurado ng Count na wala itong seryoso, gusto lang daw niyang ipakilala si Kyle sa isang tao. Nagtanong si Kyle kung sino ang kanyang makikilala. Noon tumayo ang isang batang babae at ipinakilala ang sarili bilang anak ni Frontal Neuron. Pagkarinig ng magiliw niyang tinig at pagkakita sa kanya, halatang nagulat si Kyle. Si Iris Neuron pala ito, at hindi niya inaasahang makita siya doon. Para maintindihan kung bakit ganoon na lang ang gulat ni Kyle, balikan natin saglit. Si Iris Neuron ay hindi pangkaraniwang karakter. Bukod sa cute niyang itsura at pambihirang galing sa mahika, isa siya sa mga pinakasikat sa fantasy defense, lalo na sa early game kung saan nagsisimula palang magpalakas ang lahat. Ngunit sa kabila ng mga positibong katangian, may masama ring aspeto, siya ay sobrang arrogant. Oo, maganda siya, pero isa rin siyang palalo at may pagkamalupit sa mahihina. Gustong-gusto niyang hirakan ang iba at ayaw niya sa mga mahina. Sanay siya sa karangyan dahil sa kanyang talento, ngunit pantay din ang gulo ng kanyang ugali. Ang sinumang susubukang mapalapit sa kanya ay kadalasang nauuwi sa pagiging broke dahil sa pagiging gold digger niya. Habang umuusad ang laro, unti-unting nawawala ang kinang niya. Sa pag-usbong ng mga S at SSS class na magicians, iniiwan na siya ng kanyang mga tagahanga. Sa kasalukuyan, si Kyle ay naguguluhan kung dapat ba niyang rekrutuhin si Iris sa kanyang panig, lalo na't hindi siya interesadong malugi para lang mapasaya ito. Isinantibi muna niya ang mga iniisip na ito at nagtanong sa sarili kung bakit ipinakikilala sa kanya ni Count Neuron ang kanyang anak. Habang iniisip niya ito, masayang ipinagpatuloy ng Count ang kanyang kwento. Binanggit niyang ang kanyang anak ay kaka-11 pa lang ngayong taon, kaya't hindi naman daw ganoon kalaki ang agwat sa edad nila ni Kyle, na 13 taong gulang. Umaasa siyang magiging mabuting magkaibigan sila. Idinagdag pa ng Count na kasalukuyan ding nag-aaral ng mahika ang kanyang anak. Aniya, hindi niya sinasabi ito dahil ama siya, totoong may talento raw ito. Dahil si Kyle ay nag-aaral din ng mahika, naisip niyang baka masaya silang matuto mula sa isa't isa. Medyo napipi si Kyle, lalo na't kitang-kita sa mukha ng dalaga na hindi siya interesado sa pagkakaibigan, kahit pa iginigiit ito ng kanyang ama. Kalaunan, bumati si Kyle sa kanya at ipinakilala ang sarili bilang si Kyle Keltarian, ang ika-4 na anak ng Marquis ng Keltarian. Pilit siyang nagpapakita ng kabaitan, nagsasabing umaasa siya sa kanilang magiging oras na magkasama. Habang sinasabi ito, lihim niyang inactivate ang kanyang appraisal ability at agad na tiningnan ang stats ni Iris. Hindi kataka-taka, ang mga katangian nito ay tumutugma sa mga narinig na niya noon, at may nakakagulat na negative 48 favorability sa kanya. Pero ang mas ikinabigla niya ay ang talento nito, Man-Ace Companion. Alam mo kasi, si Kyle ay may mana stagnation, isang sira o bug na talento na hindi pa niya nakitang taglay ng iba. Sa orihinal na laro, ang Man-Ace Companion ang pinakamataas na talento sa kategorya ng mga mage. Makukuha lang ng top 0.01% ng mga SSS class mages. Kaya't hindi niya maipaliwanag kung paano nagkaroon si Iris, isang A-class mage sa fantasy defense, ng ganoong talento. Malinaw na nagkaroon na rin siya ng dagdag na kakayahan, gaya nina Abel at Ursil. Ibig sabihin, may mga bagong posibilidad na nagbukas para kay Iris, at hindi maiwasang. Pero iniisip niya kung ano ang ibig sabihin nito para sa magiging dinamika nila. Napagtanto niyang kahit may hindi kaaya-ayang ugali si Iris, na naging dahilan kung bakit iniiwasan siya ng mga manlalaro sa laro, kung makukuha niya ang isang SSS level na talento, magbabago ang lahat. Hindi niya kayang palampasin ang ganitong klaseng oportunidad, kahit paanong kapalit nito. Samantala, si Iris, na may pirma niyang mayabang na ugali, agad na bumuwelta. Sinabi niya na siya ang ika-4 at huling anak ng pamilyang Keltarian, at tinutokso siya dahil hindi pa raw niya naririnig ang pangalan ni Kyle kahit alam niya ang mga nagawa nina Abel at Adolf Keltarian. May ngiti sa kanyang labi, sinabi niyang siya ay nasa second circle na, habang si Kyle ay naiwan pa sa first circle. Nagkunwari siyang naguguluhan kung paano nila malalampasan ang agwat ng lakas, na parabang nasa magkaibang antas sila. Samantala, pinipilit ni Kyle na manatiling kalmado ang itsura niya, pero sa loob-loob niya ay minumura na niya si Iris.
Hindi niya maiwasang mag-isip kung bakit ganoon ang ugali nito, talagang kailangang ganun kabaluktot ang pagkatao niya simula pagkabata. Kalmadong sagot ni Kyle, oo, isa siyang first circle mage, at 3 buwan pa lang siyang nag-aaral ng mahika. Pagkarinig ni Iris nito, nanlaki ang mga mata niya sa gulat, naabot ni Kyle ang first circle sa sobrang ikling panahon. Hindi niya maiwasang isipin na mas mabilis pa ang progreso ni Kyle kaysa sa kanya, doble pa nga ang bilis. Ipinaliwanag naman ni Kyle na nagsimula lang siyang mag-aral ng mahika nang siya'y mag-13 taong gulang. Matapang na sagot ni Iris, na may halong yabang, huli na raw siya sa simula, dahil karaniwang nagsisimula ang mga batang mag-aral ng mahika sa edad na 10. Sumang-ayon naman si Kyle, na medyo huli nga siya nagsimula. Pero sa isip niya, inihahalin tulad niya si Iris sa isang mabangis na kuting, na kahit palaban ng tono ng boses ay nakakaya pa ring tiisin ang mga insulto. Nagdesisyon siyang magbahagi pa ng kaunti, at sinabi niyang nagkasakit siya ng isang hermetic illness at kakagaling lang niya. Nagulat si Iris sa narinig, at bahagyang namula, aminadong kahanga-hanga nga iyon. Pero agad siyang bumalik sa pagiging defensive, at sinabing, hindi ibig sabihin na humahanga siya o ano paman. Sinundan ito ng ama ni Iris, na nagsabing ang paggaling mula sa ganoong sakit ay nangangailangan ng pambihirang kapangyarihang mahika, o potensyal para maging dakilang knight. At sa edad na 13, nakayanan ni Kyle ito, isang pambihirang bagay. Ipinaliwanag pa ng Count na mas lalo pang lalakas si Kyle habang lumalaki. Iminungkahi niya na mag-aral ng sabay sina Iris at Kyle, nang sa gayon ay matuto sila mula sa isa't isa at positibong makaapekto sa isa't isa. Pero nanatili si Iris sa pagiging matigas ang ulo sa nakakatawang paraan. Ipinaalala niya sa kanyang ama na si Kyle ay nasa first circle pa lang, kaya hindi siya sigurado kung may matututunan siya sa isang taong mas mababa ang antas kaysa sa kanya. Habang nakatayo si Kyle, may nakangiting ekspresyon sa mukha niya. Sa isip niya, alam niyang lumilitaw na ang ugali ni Iris na hamakin ang mahihina. Inaakala nitong mas mahina siya, at hindi maiwasan ni Kyle na isipin na problema nga ang personalidad ng dalaga. Pakiramdam niya, baka kailangan niyang tulungan itong baguhin ang masamang ugali. Sa wakas, napagdesisyonan niyang si Iris Nera ng ikatlong talentadong tao na gusto niyang mapabilang sa kanyang panig. Para bahagyang mapabilib siya, sinabi niyang huwag husgahan ang libro base sa pabalat nito. Lumapit siya at may kumpiyansang sinabi na patutunayan niyang hindi siya mas mahina kaysa kay Iris. At kapag napatunayan niya ito, hindi na siya nito kayang baliwalain. Namula si Iris nang makita si Kyle na ganun kakumpiyansa, at hindi niya maiwasang medyo matinag sa asal nito. Agad siyang nagtanong kung paano niya balak patunayan ang kanyang lakas. Bilang tugon, inanyayahan siya ni Kyle sa isang duelo, sinabing kung matalo siya, aaminin niyang mas malakas si Iris. Pero bago pa niya matapos ang sinasabi, pinutol siya nito at iginiit na tatanggapin niya ang hamon. Idinagdag pa niya, habang nakangisi, na kung siya ang manalo, luluhod si Kyle at didilaan ang kanyang mga paa. Sa totoo lang, hindi rin naman ito ganoon kasama pakinggan. Ang ama ni Iris, gayunpaman, ay mukhang gulat na gulat. Tinatanong sa sarili kung saan natutunan ng anak ang ganitong kabalbalan. Nahihiyang umamin si Iris na nabasa lang niya iyon sa isang nobelang romansa. Napasigaw ang ama niya, galit na nagtatanong kung anong klaseng malaswang nobela ang binabasa niya. Agad niyang ipinagbawal ang pagbabasa ng mga ganong libro. Habang napupuno na ng luha ang mga mata ni Iris dahil sa sigaw ng kanyang ama, sumingit si Kyle at sinabing, wala naman talagang problema kahit ano pa ang hamon. Kung matalo siya, tatanggapin niya ang parusa, kahit pa ito'y pagdila ng mga paa o daliri sa paa. Mas lalong nataranta ang ama ni Iris sa narinig. Ngunit ginawa ni Kyle na malinaw, kung siya ang mananalo, kailangang tanggapin siya ni Iris bilang guro. At kailangan nitong mangakong hindi na muling hahamakin ang mga mahihina o mas mababa ang katayuan. Sandaling natahimik si Iris, pero sa huli ay pumayag din siya, mayabang pa rin. Sinabing hinding-hindi siya matatalo ng isang bagitong nasa first circle pa lang ng mahika. Pagkatapos noon, umalis si Iris na may kumpiyansang tindig, habang sinasabi ng kanyang ama na may problema talaga ang personalidad ng kanyang anak. Ipinaliwanag niyang dahil pinalaki si Iris ng isang pamilyang laging ipinagmamalaki siya. Naging mataas ang tingin nito sa sarili mula pagkabata.
Nangangamba siyang kapag ipinagpatuloy ito ni Iris, mas lalo lang siyang kamumuhian ng mga tao. At mahihirapan siyang makisama sa iba. Sa ngayon, wala siyang kaibigan na kasing edad niya, at totoo namang hindi maganda ang reputasyon niya sa mga social circles. Namangha ang ating bida sa nakita, na kahit sobrang mahal ng ama si Iris, alam nito ang mga problema ng kanyang anak. Dahil dito, bahagyang tumataas ang respeto niya sa Count. Napagtanto niyang hindi nito binubulag ang sarili sa mga pagkakamali ng anak. Pagkatapos, ibinunyag ng Count na naranasan din ni Kyle ang magulong pagkabata. Kaya siguro mas naiintindihan niya ang kalooban ni Iris. Naniniwala ang Count na makabubuti kay Iris na makaranas ng pagkatalo paminsan-minsan. Dahil dito, ibinigay niya ang buong pahintulot kay Kyle na huwag magpigil at ituro sa anak niya ang mga aral na nararapat. Nang marinig ito ni Kyle, hindi niya mapigil ang ngumiti. Ngayon ay may basbas na siya ng mga magulang para turuan si Iris ng leksyon, at sabik na siyang gawin ito. Samantala, si Iris ay padabog pa ring naglalakad sa pasilyo. Pabulong sa sarili na wala namang maituturo sa kanya si Kyle kung first circle pa lang ito. Naiinis siya, pero biglang bumalik sa isip niya ang sandaling tumibok ang kanyang puso kamakailan. At hindi niya may kakaila, gwapo naman talaga si Kyle. Pero dahil sa kaiabangan niya, agad niyang itinanggi sa sarili. Sinabing isa lang naman itong first circle mage, at determinado pa rin siyang mapasunod ito at iPad ilaan ang kanyang paa. Sa kabila ng asal niya, nakapagtataka, unti-unting tumataas ang pagkagusto niya kay Kyle. Ganyan talaga ang mga Tsunere. Maya-maya, bumalik na ang ating bida sa kanyang silid. Doon, napansin ni Leonhardt na ang pagpapakilala ni Count Neron sa kanyang anak ay maaaring may iba pang pakay. Nagtanong si Kyle kung anong ibig niyang sabihin. Sinabi ng kabalyero na kahit si Iris ay 11 pa lamang. Ito ay edad na karaniwan ng pinag-uusapan ng tungkol sa mga proposisyon ng kasal. At hindi naman ganoon kalaki ang agwat ng edad nila ni Kyle. Dahil dito, kinilabutan si Kyle at napasigaw kay Leonhardt dahil sa kaisipang maaaring ikasal siya sa 11 taong gulang. Kalmadong ipinaalala ni Leonhardt na ang mga maharlika ay kadalasang nag-aasawa ng mas maaga kumpara sa mga karaniwang tao. Kaya't hindi nabihira ang mga engagement sa murang edad. Parang gusto na talagang masuka ni Kyle habang unti-unti niyang narealize kung bakit ganun ka-eager si Count na Iron na ipakilala ang anak niya. Sinabi pa ni Leonhardt na huwag masyadong seryosohin ni Kyle ang laban bukas. Dahil hindi natin alam kung anong maaaring mangyari sa pagitan nila balang araw. Idinagdag pa niya na kahit mayabang si Iris, isa pa rin siyang batang babae. Ngunit si Kyle, na may nakakalokong ngiti, ay nagdeklara na kung sinusubukan siyang ipares kay Iris. Mas lalo niyang kailangang durugan ito sa duelo. Malinaw niyang sinabi na sa ugali ni Iris, hinding-hindi siya papakasal dito, kahit kailan, hindi siya papayag. Sa halip, gagamitin niya ang lahat ng lakas niya para itama ang baluktot nitong pag-uugali. Biglang nagliwanag ang mukha ni RCL nang marinig ang salitang, kasal, at proposisyon. Sa itsura pa lang niya, halatang ayaw niyang makita si Kyle na mapupunta kay Iris. Dumating na ang susunod na araw. Ipinahayag na ang mga alituntunin ng duelo, isang round lamang. Gagamitan ng mahika upang pabagsakin ang kalaban nang hindi nagdudulot ng matinding pinsala. Dagdag pa ni Leonhardt, kung maging mapanganib ang sitwasyon. Hindi siya magdadalawang isip na makialam. Tinanong niya kung pareho ba silang sang-ayon sa mga patakaran. Medyong nang aasar, sinabihan ni Kyle si Iris na dahil ang kanyang kabalyero ang magiging referee. Baka may reklamo ito, pero nanatili si Iris sa karaniwan niyang walang pakialam na tono at sinabing wala siyang problema rito. Ipinaliwanag niya na si Sir Leonhardt ay isang kilala at mataas na antas na kabalyero sa Enfilem. Kaya't alam niyang patas ang magiging paghatol nito. Sa wakas, idineklara na ni Leonhardt ang pagsisimula ng duelo. Agad na pumorma si Iris at mabilis na nagpakawala ng isang apoy na atake papunta kay Kyle. Ngumiti lang si Kyle, humanga sa bilis ng kanyang incantation. Hindi mo akalain na 11 lang siya sa galing niya. Pero alam ni Kyle na malayo pa rin ang agwat nila. Mabilis niyang kinontra ang apoy gamit ang sariling mahika ng hangin. Nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan, at madali lamang pinigilan ng hangin ang fire arrow. Napangiwi si Iris sa inis, pero agad muling pinalipad ang kanyang magic staff.
Nag-iisip sa sarili na hindi pa niya pinapakita ang tunay niyang lakas. At hinding-hindi siya matatalo ng isang first circle mage. Muling nagpakawala si Iris ng mas matinding fire arrow. Pero isang iglap lang, naitaboy ito ni Kyle gamit ang isang galaw ng kanyang wand. Hindi niya mapigil ang humanga sa masigasig na ugali ni Iris. Hindi ito sumusuko. Kahanga-hanga ang kanyang magical power para sa kanyang edad. Pero determinado si Kyle na turuan siya ng leksyon. Itinaas ni Kyle ang kanyang kamay at nagbitaw ng isang lightning attack. Na tinatawag na magic missile, isang spell na pinagsamang kidlat at hangin. Nagulat si Count Neron habang pinapanood ito. Dahil na-realize niyang kayang mag-double cast ng kanyang potensyal na manugang. Isang bihirang teknik lalo na para sa isang first circle magician. Nang makita ni Iris na papunta sa kanya ang kidlat, mabilis siyang nagangat ng kanyang shield para depensahan ito. Pero agad itong nadurodge. At bago pa siya makagalaw, nasa harapan na niya si Kyle, hawak ang wand. Idineklara ni Leonhardt si Kyle bilang nanalo. Habang papalayo si Kyle na may ngiting tagumpay, hindi niya mapigil ang makaramdam ng kasiyahan. Pero si Iris, sa kabilang banda, ay hirap tanggapin ang pagkatalo niya. Sa isang first circle magician, para may salba ang dangal, sinabi niyang tsamba lang ang pagkapanalo ni Kyle. Dahil hindi siya nasa kondisyon sa mga oras na iyon, matigas niyang hinihiling ang rematch. Pumayag agad si Kyle, pero binigyang diin niyang pareho lang ang magiging resulta. Kahit ilang ulit pa, at ganun nga ang nangyari, muling natalo si Iris. Sa ikalimang round, bumagsak na siya sa lupa sa pagod. Medyo brutal para sa isang mayabang na tulad niya. Maingat na sinabi ni Kyle na kahit ilang beses pa siyang sumubok. Ganun at ganun pa rin ang mangyayari. Sinabi niyang itigil na niya ito. Dahil malamang ay ubos na ang kanyang magical power. Habang lumulubog ang katotohanan sa isip ni Iris, nararamdaman na niya ang bigat ng pagkatalo. At napaiyak siya tulad ng isang bata. Nabahala at nag-aalala si Count Neron para sa kanya. Hindi naman talaga nakakagulat. Sa kabila ng kayabangan niya, isa pa rin siyang bata. Pati si Kyle ay nakaramdam ng kunting konsensya, iniisip kung paano niya napaiyak ang isang babae. Hindi naman niya gustong humantong sa ganito, pero alam niyang isang mahalagang aral ito para sa kanya. Gabi na sa mansyon ni Count Neron, at nakatitig si Kyle sa mamahaling kasuotan na ibinigay ng Count para sa piging. Mukhang hindi talaga siya ganadong magbihis ng pormal. Sumabat si Leonhardt, ang kanyang kabalyero, at pinaalalahanan siyang kahit maliit na pagtitipon lamang ito ng pamilya, pormal pa rin itong okasyon, kaya mas mainam na magbihis ng naaayon. Pero hindi maintindihan ni Kyle kung bakit pa siya inimbite sa piging, gayong napaiyak niya ang anak ng Count. Sagot ni Leonhardt, ayos lang daw iyon kay Count Neron, na okay lang naturuan si Iris ng mahihirap na aral. Sa totoo lang, inaasahan na rin daw siguro ng Count na mangyayari ito. Dagdag pa ni Leonhardt, dahil tinalo ni Kyle si Lady Iris sa patas na paraan, tila mas determinado si Count Neron na gawing manugang si Kyle. Napabuntong hininga si Kyle, sabay sabing baka lalo na siyang kamuhian ni Iris. Ngunit giit ng kanyang kabalyero, mukhang hindi ganoon ang sitwasyon. Base sa ekspresyon ni Lady Iris, tila gusto pa nga siya nito. Nagtaka si Kyle at nagtanong kung totoo ba iyon. Pero sagot ni Leonhardt, mas mabuting ituon muna niya ang pansin sa paghahanda para sa piging, habang abalang tinutulungan siya ni Ursel na magbihis. Habang pinagmamasdan sila ni Leonhardt sa background, hindi niya mapigil ang magkomento sa isip na kahit alam ni Lord Kyle ang lahat tungkol sa mundo, sobrang manhid naman pagdating sa pag-ibig. Pagkatapos ayusin ni Ursel ang buhok niya, umurong ito at sinabing handa na siya. At nang masilayan natin ang kabuuan ni Kyle, grabe, parang mamamatay puso ang itsura. Napahanga si Leonhardt at ang maid sa itsura niyang gwapo. Ayos na ang lahat, kaya nagpasya si Kyle na oras na para tumungo sa piging. Pagdating sa pangunahing mansyon, mainit siyang tinanggap ng mga bisitang kaedad niya. May lalaking may kayumangging buhok na nagpakilalang si Myers, habang ang isa namang may lilang buhok ay nagsabing siya ang pangalawang anak ng pamilya na Neron. Mukhang magiging bayaw niya si Mr. Purple Hair balang araw. Samantala, abalang nagmamasid si Count Neron, halatang hinahanap ang kanyang anak. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nahuhuli. Pinakiusapan pa niya ang isang tagasilbi na puntahan si Iris.
Narinig ito ni Kyle at nagsimulang mag-isip kung iniiwasan siya ni Iris dahil sa ginawa niyang pagpapaiyak dito. Maya-maya, inihatid ng isang maid si Lady Iris papasok sa bulwagan. Agad nitong tinawag ang kanyang ama at sinabing dumating na siya. Sa kabila ng murang edad, may kakaiba siyang aura ng pagiging dalaga, elegante, hindi lang basta cute. Pero bigla rin siyang kinabahan, gaya ng kahit sinong batang babae, nang makita niya si Kyle na mukhang mamamatay puso talaga. Lumapit siya sa kanya, at si Kyle naman ay agad na nag-isip. Inakala niyang iiyak ito o magtatampo, pero kabaligtaran ang nangyari. Narito si Iris, na isang malaking sorpresa, lalo na sa ugali niya noon. Samantala, si Iris naman ay gulong-gulo sa dami ng iniisip. Hindi niya akalaing ganito kagwapo si Kyle. Alam naman niyang maganda ang itsura nito, pero ang dating at presensya nito ay tila hindi pangkaraniwan, lalo na sa kasuotan niya. Sa wakas, tinawag ni Count na Iran ang lahat upang magsimula na sa hapunan. Siniguro rin niyang si Kyle ay uupo sa tabi ng magiging asawa niya. Ngunit si Kyle ay hindi ganoon kasaya sa ideya, baka kasi muling umiyak si Iris o magalit na katabi siya. Agad niyang inactivate ang mind's eye at napansin niya. Hindi naman talaga nagbago ang personalidad ni Iris, pero sa kabila nito, tumaas ng 30 puntos ang paborabilidad niya kay Kyle, mula 40 naging 70. Nagulat si Kyle, dahil matapos ang lahat ng nangyari at matapos siyang matalo sa isang nakakahiya at malaking pagkatalo, inakala niyang bababa palalo ang paborabilidad nito sa kanya, hindi tumaas. Pero naisip niya, baka ito ay dahil sa katangian ni Iris na appearance worship o pagkahumaling sa itsura. Posibleng tinitingnan lang siya ni Iris bilang isang dekorasyon o magandang tanawin. Gayunpaman, masarap ang naging hapunan ni Kyle. Mas mainit kaysa sa inaasahan ang naging atmosfera sa hapagkainan, at tahimik si Iris. Normal ang kilos niya sa harap ng pamilya, at hindi siya nagpakita ng kayabangan. Habang inaabot ni Kyle ang asin para sa kanya, nagkataong nagkabanggaan ang kanilang mga kamay sa mesa. Nabigla si Lady Iris sa hindi inaasahang pagdikit ng kanilang balat. Dahil dito, agad siyang tumingin sa ibang direksyon, halatang nahiya at iniiwasan ang eye contact. Samantala, si Kyle ay malamang iniisip kung gusto pa ba niya talaga ng asin o hindi. Pinili niyang ibalik ang asin malapit sa kanya sa mesa, at agad siyang nagpasalamat sa ginawang kabutihan ni Kyle. Hindi maintindihan ni Kyle kung ano ang nangyayari o kung bakit kakaiba ang kinikilos ni Iris. Kahit na tumaas ang paborabilidad nito sa kanya, tila lalo pang naging kakaiba ang asal nito. Mukhang talagang ang manhid si Kyle pagdating sa pag-ibig. Sino ba ang masisisi? Dati kasi siyang coomer na walang ginawa sa nakaraang buhay kundi maglaro ng games. Dumating ang susunod na araw, at ang una nating makikita ay ang gulat na hitsura ni Kyle. Nakaupo sa harap niya si Lady Iris, at hindi niya inaasahan na pupunta ito ng personal para makipagkita sa kanya. Matapos uminom ng isang elegante at mayanhing lagok ng tsaa, pinaalala ni Iris sa kanya na narito siya upang tuparin ang pangako. Ngayong natalo siya, si Kyle na ang magiging guru niya. Kaya humiling siya na ipaliwanag ni Kyle kung bakit ganoon kalakas ang kanyang mahika. Pinaliwanag niya na iba ang estilo nito sa karaniwan, at wala pa siyang nakikitang katulad nito sa alinmang aklat ng mahika. Gustong-gusto niyang malaman kung sino ang nagturo sa kanya. Sunod-sunod ang mga tanong niya, kung aksidente lang ba niyang natuklasan ang kakayahan na iyon, at kung paano siya nakakagawa ng double casting ng napakadali. Sa sobrang sabik niyang matuto, literal siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan sa gitna ng kanyang pagkasabik, at buong galang ngunit puno ng sigasig na sinabi kay Kyle na ibahagi ang lahat ng alam niya. Nalula si Kyle sa dami ng tanong niya at sinabing bigyan siya ng sandali para makapag-isip muna. Sinimulan niyang ipaalala kay Iris na kung talagang gusto niyang maging disipulo niya at matuto ng mahika, kailangan din niyang ayusin ang kanyang ugali. Sa una, hindi agad naiintindihan ni Iris kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya sinabi ni Kyle ng diretsahan, kailangan niyang maging magalang sa kapwa at huwag maging padalos-dalos. Kailangan niyang mag-isip ng 3 beses bago magalit sa sinuman. Para kay Iris, tila napakahirap ng hinihingi ni Kyle. Sinubukan niyang tumutol, tinatanong kung bakit kailangan pa niyang sundin ang mga patakarang iyon kung mismong ama niya ay hindi naman siya pinipilit.
Ngunit sinabi ni Kyle na kung hindi siya marunong baguhin ang sarili niyang pag-uugali, hindi niya siya matuturuan ng mahika. Nagpilit pa ring sumagot si Lady Iris, dahil sa tingin niya ay sobra na ang hinihingi ni Kyle. Pero pinaalalahanan siya nito na siya lang ang taong kayang gumamit ng mahikang gamit ang espesyal na paraang kanyang Dine Block. Ipinahayag ni Kyle na siya ang gumawa ng Mixed Drive Magic, isang uri ng mahika na hindi pa kailanman nailathala, kaya wala siyang ibang mapag-aaralan nito kundi kay Kyle lang. Nagpakita pa siya ng kaunting demonstration, tiwalang mauunawaan ni Iris ang halaga ng kanyang kakayahan bilang isa ring mag-aaral ng mahika. Siyempre, agad namang kinilala ito ng dalaga. Aminado siyang totoo ang lahat ng iyon, pero hindi pa rin siya komportable. Ayaw man niyang aminin, wala siyang magawa kundi tanggapin, bagamat may pagkainis, ang mga kondisyon ni Kyle. Sa huli, ngumiti si Kyle at sinabing alam na alam niya kung paano. Yung inosenteng mukha na pilit niyang ipinapakita, alam ni Kyle na hindi siya ganoon kadaling malinlang. Upang matulungan siyang tuparin ang kasunduan, ibinunyag ni Kyle na may inihanda na siyang mga bagay-bagay. Muling nagulat ang dalaga at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, pero agad din siyang nakakuha ng sagot nang makita niya ang isang kontratang papel. Nilinaw ni Kyle ang anumang natitirang pagdududa sa pamamagitan ng paalala. Kung talagang gusto niyang maging disipulo niya, ang kailangan lang niyang gawin ay tanggapin ang mga kondisyon at pirmahan ang kontrata. Alam naman ni Iris na ang paglabag sa isang nilagdang kontratang mahika ay nagdudulot ng absolutong parusa mula sa mga sinaunang Diyos. Kaya't sinabi ni Kyle na dapat itong seryosohin. Dagdag pa niya, wala ni isang mahika ang kayang kanselahin ang kontratang ito. Napabulala si Iris at tinanong kung bakit kailangan pa niyang gawing ganito kakomplikado ang lahat, at kung ito ba ay dahil hindi siya pinagkakatiwalaan. Hindi umiwas si Kyle sa katotohanan, oo, hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan si Iris. Ayon kay Kyle, kung madali lang sanang ayusin ang ugali ni Iris sa pamamagitan lang ng salita, sanay naayos na ito kahit papaano sa loob ng 11 taon. Isa itong ugaling mahirap baguhin, at hindi na sana niya kailangan pang dumaan sa ganitong kahirap kung ito ay madaling resolbahin. Dagdag pa ni Kyle, ang kontratang mahika ay ibinigay sa kanya matapos ang duelo kahapon. Lumapit si Count na Iron kay Kyle at nakiusap na turuan nito ang kanyang anak. Matapos masaksihan mismo ang kakayahan ni Kyle, naniwala ang ama na siya lamang ang may kakayahang baguhin ang anak niya. Halos maiyak ang mapagmahal na ama at sinabing kung sakaling tumangging makinig si Iris, binibigyan niya si Kyle ng pahintulot na gamitin ang kontratang mahika, isa sa dalawa lang na tunay na kontrata sa kanilang pamilya. Balik sa kasalukuyan, nakaramdam si Iris ng hiya at kalituhan, napagtanto niyang ang ama niya mismo ang nagtulak sa kanya rito. Hindi siya makapaniwalang nagsabi ang kanyang ama ng ganoong bagay, kaya sinabi niya kay Kyle na mas mabuti pang hindi siya nagsisinungaling. Buong determinasyong alamin ang totoo, agad siyang nagmadaling umalis para tanungin mismo ang kanyang ama. Tahimik lang nananatili sa kanyang upuan si Kyle habang umaalis si Iris, pero pagkatapos ay napabuntong hininga siya. Tinawag niya si Iris, pinapahinto ito, sabay sabing kapag tumalikod siya ngayon, mawawala ang bisa ng kanilang kasunduan. At kapag nangyari iyon, hindi na niya muling makikita si Kyle, lalo nang hindi siya matuturuan ng mahika. Lubos na nabigla si Iris sa narinig. Si Kyle naman ay nanatiling matatag at sinabing kailangan na niyang magdesisyon ngayon. Tinanong niya si Iris kung pipirma ba siya at matututo ng kanyang mahika, o tatanggihan at tuluyang lalabas sa silid. Malinaw ang sinabi ni Kyle, kung pipiliin niyang tumanggi, hindi na sila kailanman magkikita muli. Muli niyang tinanong si Iris, gusto ba niyang matuto ng mahika, o tatanggihan niya at lalabas sa kwarto ng tuluyan. Habang iniisip ito ni Kyle, napangiti siya ng bahagya, iniisip na ito na siguro ang huling araw ng pagsungit at pag-aasta ni Iris. At sabik siyang masaksihan ang pagbabagong maaaring mangyari sa kanya. Alam niya na bagamat may pambihirang SSS class talent si Iris, kung hindi magbabago ang ugali nito, wala siyang magagawa kundi iwan ito. Kailangan niya ng mga mapagkakatiwalaang kasamahan at tauhan, hindi yung kailangang suyuan sa bawat sitwasyon. Si Iris naman, sa wakas ay nagkalakas ng loob na magsalita. Pagka-pick up niya ng panulat, matigas niyang ipinahayag na kapag sinabi niyang gagawin niya ang isang bagay, gagawin niya ito.
Sa wakas, sinimulan na niyang basahin ang kontrata, kahit labag man sa loob niya. Ngumiti lang si Kyle at sinabihan siyang basahing mabuti ang lahat ng nilalaman bago pumirma. Sa kontrata, si Kyle ang Party A, habang si Iris naman ang Party B. Pagkakita sa mga detalye ng kontrata, hindi na nakapagtataka kung bakit nag-aatubili si Iris na pumirma. Sobra-sobra ang mga alituntunin para sa kanya, at kapag nilabag niya ang kahit isa, ang parusa ay matinding pananakit ng tiyan. Tanong niya, talaga bang kailangan pa ng pananakit ng tiyan? Ngumiti lang si Kyle at sinabing, kaunting sakit sa tiyan lang yan, hindi naman masama. Nagulat din si Iris dito. Akala niya ay mas grabe ang magiging kapalit, pero ito ay tila isang bagay na kaya niyang tiisin. Sa huli, tinanggap na rin niya ang mga kondisyon, inisip niyang kung hindi naman ganoon kasakit, hindi siya kailangang masyadong mag-alala sa pagsunod sa lahat. Ngunit bigla siyang may napansin. Ang kaparusahan para sa Rule 7 ay sobrang matindi. Kapag hindi niya ito nasunod, mawawala ang kanyang magic circle. Tinanong niya kung kailangan ba talaga niyang sumali sa laban, at agad itong kinumpirma ni Kyle. Ipinaalala niya kay Iris, na kung natatakot siyang lumaban, wala rin siyang dahilan para pag-aralan ang mas malakas na mahika. Naglabas siya ng tanong, bakit mo ba gustong matuto ng mahika? Tumahimik si Iris sandali. Pagkatapos ay inamin niya na gusto niyang mas maging magaling kaysa sa iba dahil nasisiyahan siyang talunin at pasukuan sila. Gusto niyang hanggan siya ng lahat at palaging nasa sentro ng atensyon. Kaya siya nagsimulang mag-aral ng mahika sa simula pa lang. Pero nitong mga huli, nagiging masaya na siya sa mismong pag-aaral ng mahika. Nagsimula siyang mag-enjoy sa pagkatuto ng mga bagong bagay at sa pagpapabuti ng sarili, kaya kahit mag-aral buong gabi ay hindi na mahirap para sa kanya. Si Kyle ay namangha sa kanyang pananaw, at isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha nang makita niya ang di pangkaraniwang hangarin na manalo at umunlad sa mukha ni Iris. Taos-puso siyang nasasabik na masaksihan ang magiging pagbabago nito. Alam mo, ang pinakamagandang kakayahan upang maging isang mago ay hindi nakabase sa dami ng kapangyarihang taglay, kundi sa pagiging mausisa, sa sigasig na matuto ng mahika, at sa kagustuhang magkaroon ng lakas. Kung wala ang mga katangiang ito, hindi siya lalakas. Ito ang mga katangiang kalakip ng mana. Nais niyang magkaroon ng mas malakas na mahika at mas matinding kapangyarihan, at dahil sa kanyang matibay na determinasyon, pinirmahan na rin niya ang kontrata. Pareho ang kontrata at ang panulat na lumutang sa hangin at lumipad papunta kay Kyle. Iniabot ni Kyle ang kanyang kamay para sa isang handshake, sabik na makatrabaho siya sa hinaharap, umaasang magiging matatag siyang kasama. Sa ilang saglit, natahimik si Iris. Ngunit nang tuluyan ng lumubog sa isip niya ang mga sinabi ni Kyle, lubos siyang nahiya sa ideya na maging kasama nito. Nagpanik siya ng husto na muntik nang matanggal ang kanyang mahabang nakapusod na buhok. Sinubukang ayusin ni Kyle ang sitwasyon, ipinaalala sa kanya na hindi ganoong klase ng kasama ang tinutukoy niya, kundi bilang bahagi lang ng team. Gayunman, sinabi ni Iris na dapat ay mas maingat siya sa pagpili ng salita. Matapos ang usapan, agad na umalis si Iris sa silid. At mukhang hanggang ngayon, wala pa ring ideya si Kyle kung bakit ganoon ang inasal niya. Kahit ang kanyang kabalyero na nasa likod lamang niya ay naiintindihan ito, iniisip na dapat medyo mag-ingat si Kyle sa pananalita, lalo na't napakagwapo niya. At nariyan pa si Ursil, na mukhang hindi natuwa sa bagong kakompetensya sa kanyang lihim na pagtingin. Kinagabihan, diretsahang tinanong ni Ursil si Kyle kung balak ba niyang pakasalan si Iris. Siyempre, halos mabulunan si Kyle sa gulat, at agad niyang tinanong kung ano raw ang pinagsasabi nito. Ipinaalala niya na si Iris ay 11 pa lang at siya naman ay 13. Hindi pa sila nasa edad para pag-usapan ang kasal. Mukhang wala pa ring kamalay-malay si Kyle kung bakit tinanong siya ni Ursil ng ganoon, at nagtataka lang siya kung bakit tila lahat ay sabik na ipaasawa siya ng napakaaga. Muling nagtanong si Ursil kung talaga bang hindi niya ito iniisip. Sumagot si Kyle na hindi talaga, at saka napakarami pa raw niyang kailangang gawin sa ngayon. Samantala, sa likod ng kanyang isip, iniisip niya na maaaring magwakas ang mundo sa lalong madaling panahon, kaya wala siyang oras para sa pakikipagrelasyon o kasal. Kaya sinabi na lang niya kay Ursil na iisipin na lang niya ang tungkol sa kasal at mga bagay na iyon kapag nasa edad 18 na. Siya,
Tinanggap naman ito ni Ursil, at sa casual na tono ay sinabi na maganda ang kanyang ina kaya sigurado siyang magiging maganda rin siya paglaki. Pagkatapos ay tumakbo na ito palayo, binati siya ng good night. Si Kyle, na naiwan, ay nakaramdam ng kahihiyan at pagkalito, iniisip kung bakit niya naitanong ang ganoong bagay. Iniisip ni Kyle na mas matured yata ang mga bata sa panahong ito. Kahit si Ursil ay mukhang iniisip na ang kasal. Naiilang siya habang naiisip na maganda na nga ito ngayon pa lang, at siguradong mas gaganda pa ito sa paglaki. Pagkatapos ay naalala niya ang tungkol sa ina ni Ursil. Si Ursil ay mula sa angkan ng Helium Baron. Ngunit matapos silang bumagsak, nawala ang kanilang katayuang panlipunan at ipinagbili siya bilang alipin. Patay na ang kanyang ama at mga kapatid na lalaki, pero ang kanyang ina at kapatid na babae ay sinasabing buhay pa. Gayunman, hindi alam ni Kyle kung nasaan sila. Iniisip niya na baka interesado si Ursil sa kanyang pamilya, pero hindi naman ito nagtatanong, kaya nagtataka siya kung ayaw ba nitong malaman o masyadong masakit para pag-usapan. Ano man ang dahilan, desidido siyang alamin kung ano talaga ang nangyayari. Ilang araw ang lumipas, sumakay na sina Kyle at ang kanyang grupo sa karwahe pabalik sa kanilang mansion. Habang umaalis ito, kumaway si Kyle sa huling pagkakataon kay Count Neron at sa kanyang pamilya. Nakaramdam si Iris ng lungkot at nagtataka kung bakit kailangang umalis agad ni Kyle, pwede naman siyang manatili pa ng ilang araw. Nang makita ito ng kanyang ama, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano kagusto ng kanyang anak na babae si Kyle. Sinubukan niyang pasayahin ito, sinabing huwag siyang masyadong malungkot dahil babalik naman si Kyle sa susunod na buwan para turuan siya ng mahika. Naasar at nahiya sa sinabi ng kanyang ama, iginiit ni Iris na hindi niya gusto si Kyle, nakakainis lang talaga ito. Nagkunwari pa siyang walang pakialam, sinabing pagbalik ni Kyle sa susunod na buwan, hindi niya ito pagbubuksan ng pinto. Pero sa mismong sandaling iyon, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan, kaya siya'y napayuko at bumagsak sa lupa sa sobrang sakit. Naalala ng Count ang mga sinabi ni Kyle noon, na dapat mag-isip muna si Iris ng 3 beses bago magalit, kung hindi ay sasakit ang tiyan niya. Dahil dito, naniwala siyang ang nararamdamang sakit ng anak ay dulot ng kontratang mahika. Agad niya itong pinayuhan na huwag magalit at isipin muna ng 3 beses ang sasabihin bago magsalita ng padalos-dalos. Kapag napigil niya ang kanyang galit, mawawala rin ang sakit sa tiyan niya. Pero syempre, paano nga ba siya hindi magagalit? Napaluha siya sa inis at tinawag na gago si Kyle. Napakalakas ng boses niya kaya pati si Kyle, na nasa loob ng karwahe, ay narinig ito, at napaisip kung may sumusumpa ba sa kanya mula sa malayo. Matapos ang di malilimutang pananatili sa mansion ni Count na Iran, sa wakas ay nakabalik na sina Kyle at ang kanyang mga kaibigan sa Enfilem. Una nating makikita ay ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Kyle. Mukhang nagulat siya dahil nalaman niyang bumili pala ng napakaraming bigas ang kanyang kapatid na si Abel mula sa Enfilem, sa hindi malamang dahilan. Sigurado si Kyle na hindi naman niya nasabi kay Abel ang tungkol sa nalalapit na tagutom, kaya't di niya maintindihan kung bakit biglang bumili ito ng butil. Ipinaliwanag ni Abel na matapos niyang makinig kay Kyle, nagkaroon siya ng matinding pakiramdam tungkol dito, kaya nagdesisyon siyang bumili rin. Nang tanungin siya ni Kyle kung gaano karami ang binili niya, gumalaw lamang ng daliri si Abel bilang sagot. Pero hindi masyadong klaro ang ipinapahiwatig ni Abel dahil medyo malabo ang eksena, pero anuman ang dami niyon, sapat para manginig si Kyle sa pagkabigla. Nagulat siyang malaman na 100 beses na mas marami ang biniling bigas ni Abel kaysa sa kanya. Sabi lang ni Abel, pakiramdam niya ay mas marami siyang binili, mas magiging maganda ang kalalabasan. Pinasiguro pa ni Abel kay Kyle na kahit malugi pa siya sa pagbili ng bigas, hinding-hindi niya sisisihin ang kanyang kapatid, dahil kusa niyang ginawa ang desisyon. Tinanggap naman ito ni Kyle at sinabing hindi naman siya talaga nag-aalala tungkol doon. Ang totoo, hindi niya maalis sa isip kung gaano kalaking tubo ang maaaring kita ni Abel. Dahil sa kanyang kuryosidad, sinabi ni Kyle na sigurado siyang kaya ni Abel manalo sa kahit anong sugal kung bibili lang ito minsan ng lottery ticket. Ngunit sagot ni Abel, hindi siya kailanman nag-isip bumili ng lottery ticket dahil hindi raw ito bagay sa katayuan niya. Hindi pa raw niya ito sinubukan dahil mayaman na rin naman siya.
Medyo naiinggit si Kyle habang humahanga sa talino at swerte ng kanyang kapatid. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa training grounds, kung saan may isang tao na masigasig na humahataw ng espada na parang tunay na mandirigma. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang ama ni Kyle, na nakalimutan ko na ang pangalan. Dumating si Kyle na tila tinawag ng kanyang ama. Tinanong siya kung naging maayos ba ang biyahe niya sa Enfilum, at sumagot si Kyle na nagpapasalamat siya kay Count na Iran sa mabuting pagtanggap at komportableng pananatili niya roon, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang mukha. Sinabi ng ama na kaka-rating lang ng isang liham mula kay Count na Iran, kung saan nalaman niyang nangako si Kyle na tuturuan si Lady Iris ng mahika. Inamin ito ni Kyle at idinagdag na parang nangyari lang iyon sa tadhana. Ipinaliwanag niyang ang anak na babae ng pamilyang iyon ay kakaiba at may pambihirang talento. Naniniwala ang ama niya na maaaring maging maganda itong karanasan para kay Kyle, kaya hinikayat niya ito na gawin ang makakaya sa pagtuturo sa dalaga. Gayunman, nagsimulang isipin ni Kyle ang arroganting personalidad ni Iris at hindi siya sigurado kung talaga bang magiging maganda ang karanasan niya sa pagtuturo sa kanya. Tinanong pa ni Kyle ang kanyang ama kung may binanggit pa ang Count bukod sa mga aralin sa mahika. Nag-isip muna ang ama niya sandali, saka naalala na nabanggit nga ni Count Nairan ang tungkol kay Lady Iris at ang posibilidad ng isang kasunduan sa pagpapakasal. Ngunit agad niyang tiniyak kay Kyle na hindi ugali ng pamilyang Kelt-Arian ang makipagkasundong magpakasal ng maaga, lalo na kung ni isa sa mga nakatatandang anak ay hindi pa kasal. Malaking ginhawa ito kay Kyle, na matagal nang iniiwasan ang paksa ng kasal. Sumang-ayon siya sa kanyang ama, sinabing marami pa siyang kailangang matutunan. Ipinaalala pa niya sa kanyang ama na kailangan niyang bumawi sa panahong nawala sa kanya dahil sa kanyang dating karamdaman, kaya umaasa siyang makukumbinsi ng kanyang ama ang Count na ipagpaliban muna ang anumang plano ng kasal. Sumang-ayon ang kanyang ama at taos-pusong nagpasalamat si Kyle. Napabuntong hininga siya ng may ginhawa, masaya sa katotohanang wala munang pag-uusap ang kasalan. Pagkatapos nito, muling tinawag siya ng kanyang ama, pinaalalahanan siyang wala siyang balak pilitin si Kyle sa isang kasal na may layuning pampulitika. Nagtaka si Kyle sa sinabi nito at humingi ng paliwanag. Ipinaliwanag ng kanyang ama na hindi siya kailanman formal na nagpakasal sa ina ni Kyle, at hindi dahil sa mababa ang katayuan nito, kundi dahil ayaw talaga nitong magpakasal. Sumang-ayon ito sa relasyon, nagkaanak sila, ngunit hindi nito isinapormal ang kasal. Sinubukan ng ama ni Kyle na tanungin ang ina niya tungkol sa dahilan nito, at tiniyak niya rito na hindi mahalaga sa kanya ang estado sa lipunan ng ina ni Kyle. Binanggit niyang wala namang magiging isyu dahil isisilang naman nito ang tagapagmana ng pamilyang Kelt-Arian. Sinabi pa niya na sinuportahan pa nga ng kanyang mga tauhan ang desisyon niyang pakasalan ito. Gayunman, sinabi ng ina ni Kyle na dati siyang kasambahay ng yumaong Marchioness at nais niyang humingi ng paumanhin dito. Ipinahayag niyang hindi niya kayang humarap sa dalawang batang Ginoo na kamakailan lamang ay nawalan ng kanilang ina. Mukhang ang Marchioness ang dating asawa ng ama ni Kyle, at sina Abel at Adolf ay mga anak nito. Dito na ipapaliwanag kung bakit puti ang buhok ni Kyle, habang blonde naman ang buhok ng kanyang mga nakatatandang kapatid. Pagkatapos, sinabi ni Marky sa kanyang anak na minahal niya ang ina nito, kaya siya ipinanganak. Pinaalalahanan niya si Kyle na sa pagpili ng mapapangasawa, maaaring isaalang-alang ang kapakanan ng pamilya, ngunit hindi niya kailangang labis na intindihin ang pagkakaiba ng katayuan sa lipunan. Ipinangako ng kanyang ama na susuportahan siya anuman ang mangyari. Tiniyak nito kay Kyle na totoo ang sinasabi niya, anumang desisyon ang gawin ni Kyle, susuportahan niya ito. Walang masabi si Kyle sa lahat ng sinabi ng kanyang ama, dahil hindi niya ito inaasahan mula sa Marky. Naisip niyang baka nga may puso ng isang mapag-arugang ama ang Marky at baka may simpatsya ito sa kanya. Ngunit hindi ito maaaring totoo, dahil kadalasan, ang bunsong anak ay hindi kinukonsiderang tagapagmana dahil kulang sa impluwensya. Kung ang bunsong anak ay magpakasal sa anak ng isang makapangyarihang pamilya at magkaroon ng malaking impluwensya, posibleng magkaroon ng tunggalian sa pamana. Ang kanyang ama ay isang taong pinahahalagahan ng angkan at tagumpay higit sa ugnayang pampamilya, at hanggat hindi pa lubusang napapatatag ang estruktura ng pamana. Gustong umiwas ni Kyle sa gulo. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit iyon ang ikinabahala ng kanyang ama.
Sa wakas, sumang-ayon si Kyle sa kanyang ama at sinubukang iwasan ang usapan sa pamamagitan ng pagsasabing dahil bata pa siya, hindi pa niya alam ang tungkol sa mga komplikadong bagay. Sa ngayon, mahalagang manatili siyang tila inosenteng bunsong anak. Sa totoo lang, naalala ko na rin ang pangalan ng ama ng ating bida, si Remton. Kaya naman, humingi ng pahintulot si Kyle kung maaari na siyang umalis, dahil napag-usapan na nila ang mga dapat pag-usapan at kailangan niyang mag-aral sa aklatan. Nang payagan siya ni Remton, agad na lumakad si Kyle palabas. Habang pinapanood ni Remton si Kyle na umaalis, napaisip siya kung gaano kabilis inibon ng anak niya ang usapan nang nabanggit ang tungkol sa kanyang ina. Mas lalo siyang nabahala sa katotohanang ni hindi man lang siya tinatawag ni Kyle na ama. Kinuha niya ang isang pendant, at nang tingnan natin ito ng mas malapitan, may litrato ito ng ina ni Kyle, si Ayesha. Habang nakatitig sa imahe nito, nagtataka si Remton kung si Ayesha rin ba ay may kinikimkim na sama ng loob sa kanya. Samantala, habang naglalakad si Kyle sa tahimik na pasilyo, inaalala niya ang mga sinabi ng kanyang ama tungkol sa pagsuporta sa kanya. Sandaling napaisip si Kyle kung maaaring nagmamalasakit nga ba si Remton sa kanya. Pero habang iniisip niya ito, bigla siyang natauhan. Naalala niyang nakalimutan niyang sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa mga nakuhang kayamanan mula sa piitan. Lubos niya itong nakalimutan dahil sa paksang binuksan ng kanyang ama. Naisip ni Kyle kung babalikan ba niya ito para ikwento ang lahat. Pero ang ideya na muli siyang kakausap sa kanyang ama ay nagdulot ng pag-aalinlangan. Sinabihan niya si Leonhardt na huwag munang ipaalam sa Marquis ang tungkol sa piitan hanggat hindi siya mismo ang nagsasabi. Ngayon, nais malaman ni Kyle kung tutuparin ba ni Leonhardt ang pangakong iyon. O kung pipiliin itong unahin ang katapatan sa Marquis. Hindi pa rin sigurado si Kyle kung mag-uulat ba siya sa kanyang ama o siya na mismo ang hahawak sa sitwasyon. Naguguluhan siya kung pupunta ba siya sa aklatan o pag-uusapan ng tungkol sa piitan. Habang abala sa pag-iisip, bigla siyang nabangga sa isang tao. Humingi ng paumanhin ang lalaking nabangga niya, pero nang tumingin ito ng mas malapitan, napagtanto niyang si Kyle pala iyon. Hindi rin nagtagal bago nakilala ni Kyle na ang taong nasa harap niya ay si Duque Celterion, ang ikatlong anak ng pamilya. Natuwa si Kyle sa kakaibang pagkakataon, nang mabanggit ang tungkol sa kanilang ina, saka naman niya aksidenteng nakasalubong ang kanyang ikatlong kapatid. Napansin din niya kung gaano nakatangkad ang ikatlong anak mula nang huli silang magkita. Kahit 2 taon lang ang tanda nito sa kanya, mas maganda pa rin ang pangangatawan nito. Inisip ni Kyle na marahil ay dahil ito sa pagsasanay bilang isang kabalyero mula pagkabata. Narinig niyang naging junior officer na ito kamakailan. Agad namang tinanong siya ni Duque kung bakit siya naroon. Gayong malinaw ang utos ng kanilang ama na huwag siyang lalapit sa pangunahing gusali. Ipinaliwanag ni Kyle na pinalaya na siya mula sa parusa ng kanilang ama. Matapos nitong kilalanin ang kanyang mga nagawa para sa mga mamamayan. Hindi maintindihan ni Duque ang ibig sabihin nito, kaya tahasan siyang tinanong kung ano na naman ang binabalak niya. At anong klaseng gulo na naman ang niluluto niya habang kunwari nagkukunwaring seryoso. Ayon na naman siya, parang isa talagang bully ang kuya niya. Upang maunawaan kung bakit tila puno ng galit si Duque sa kanya. Nalaman natin na may kinikimkim na galit si Duque kay Kyle. Si Kyle, na 2 taon ang bata sa kanya, ay palaging nagbibigay ng pag-aalala sa kanilang ina, si Aisha. Bumaba ang kalusugan nito dahil sa matinding stress sa takot na baka mamatay si Kyle ng maaga. Isang araw, habang naguguluhan si Duque sa malamig na pakikitungo ng kanilang ina sa kanya. Biglang dumating si Kyle at casual na tinanong kung bakit tahimik ang kanilang ina. Doon ibinunyag ng ikatlong anak ang masakit na balita. Napatay na ang kanilang ina. Noong araw, si Kyle ay spoiled at medyo manhid. Napatawa lang siya at sinabing hindi niya inakala na mauuna pang mamatay ang kanilang ina kaysa sa kanya. Lubos itong ikinagalit ng ikatlong anak, na agad na sumugod at pinang si Kyle sa pader. Sinigawan siya dahil sa walang ingat na pananalita tungkol sa isang taong matagal nang nagmalasakit sa kanya. Isinisi ng Duque kay Kyle ang pagkamatay ng kanilang ina. Pero nagalit si Kyle at pilit niyang tinanggal ang kamay ng kanyang kapatid upang makawala. Ipinahayag niyang kung namatay man ang kanilang ina dahil sa kanya. Kaninong kasalanan naman na palagi siyang nasa bingit ng kamatayan.
Para kay Kyle, may bahaging kasalanan ng kanyang ina ang pagkakaroon niya ng ganitong katawan. Sapagkat siya ang nagluwal sa kanya sa mundong ito. Hindi na napigilan ng duke ang kanyang galit. At sinuntok niya si Kyle ng malakas sa mukha, dahilan para tumilapon ito sa sahig. Tinawag siyang mas masahol pa sa hayop. At sinabing kaya lang siya pinipigilan noon ay dahil sa kanilang ina. Pero ngayon, hindi na siya papayag na lumampas pa si Kyle sa anumang hangganan. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod na siya at umalis. Sabay sabing wala na siyang kinikilalang nakakabatang kapatid. Sa kasalukuyan, sa wakas ay naintindihan ni Kyle kung bakit ganoon ang galit ng duke sa kanya. At alam niyang hindi madaling maaayos ang ganitong bangayan. Nagpatuloy sa panunukso ang duke, tinatawag si Kyle na kunwari nagkukunwaring mature. Sinabihan niya itong lumayas at huwag nang bumalik pa sa pangunahing gusali. Bagamat nauunawaan ni Kyle ang mga dahilan sa likod ng galit ng kanyang kapatid, hindi siya papayag na maging punching bag ng mga insulto nito. Kaya't sinagot niya ang kanyang kuya, at sinabing dahil ang pinuno ng pamilya na mismo ang naglabas ng utos na tapos na ang kanyang parusa at pinayagan siyang pumasok muli sa pangunahing gusali. Ang ipinag-uutos ng duke ay tila hamon na sa kapangyarihan ng pinuno ng kanilang tahanan. Upang idiin ang kanyang punto, tinanong ni Kyle kung mas mahalaga ba ang utos ng duke kaysa sa utos ng pinuno ng sambahayan. Napatahimik ang duke sa sinabi ni Kyle, ngunit labis rin siyang nenes. Nang gigigil siyang tinikom ang kamao, handang suntukin si Kyle muli. Pero hindi natuloy ang kanyang suntok nang biglang lumitaw si Adolf at hinawakan ang kamay ng duke bago pa tumama kay Kyle. Nagulat si Kyle sa pagdating ni Adolf, ni hindi niya ito napansing paparating. Samantala, lito at gulat ang mukha ng duke sa biglaang paglitaw ng kanilang nakatatandang kapatid. Sinabi ni Adolf sa duke na hindi nararapat para sa isang katulad niya ang manakit ng mga nakababata, lalo na sa loob ng pangunahing gusali kung saan naroon ang kanilang ama. Napuno ng takot ang mga mata ng ikatlong anak, at agad siyang humingi ng paumanhin. Ngunit sinabi ni Adolf na hindi siya ang dapat paghingian ng sorry, kundi si Kyle. Hindi na ikinagulat ng sinuman nang tumanggi ang duke na humingi ng tawad kay Kyle. Sa halip, isang malamig na sorry ang inialay niya kay Adolf. Bago tuluyang umalis, iniwang tahimik at litong-lito si Kyle sa mga nangyari. Habang umaalis ang duke, nagmuni-muni si Adolf kung gaano ito katigas ang ulo. At nagtanong sa sarili kung kanino ba namana ng duke ang ugaling iyon. Samantala, hindi maiwasang tumingin si Kyle kay Adolf nang may pagdududa. Dahil sa tila napaka-tiyempong paglitaw nito, na nagpataka sa kanya kung baka ba kanina pa siya nito pinagmamasdan sa malayo. Sa kabila nito, tinanong ni Adolf si Kyle kung nasaktan ba siya sa kahit anong bahagi ng katawan. At sinigurong hindi karaniwang ganoon kumilos ang duke. Inamin naman ni Kyle na marami talaga siyang pagkakamali sa nakaraan. Kaya't nauunawaan niya kung bakit hindi siya basta-bastang mapagkakatiwalaan ng kanyang kapatid. Doon, inilagay ni Adolf ang kamay niya sa maliit na balikat ni Kyle. At yumuko palapit upang ibulong sa kanyang tainga, na nagtitiwala siya sa kanyang nakakabatang kapatid. Nagpasalamat si Kyle sa kanyang kuya sa labas, ngunit sa loob-loob niya, ito mismo ang gusto niyang marinig. Pagkatapos, isiniwalat ni Adolf na si Duke ay nag-aaral ng espada mula sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ngunit gaano man ito magsanay, hindi pa rin gumagaling ang kanyang kakayahan. Para bang naabot na niya ang kanyang limitasyon, dahil sa karaniwan lamang ang kanyang talento sa aura. Dahil dito, ipinaalala ni Adolf kay Kyle na isa siyang mago, na napagtagumpayan na ang kanyang hermamo na kapansanan. At ngayon ay nasa isang level na malayong malayo sa karaniwang duke. Ang katotohanang sinasabi ni Adolf ang lahat ng ito ay nagpapakita na mas interesado siya kay Kyle at mas nais niyang turuan ito ng espada. Imbes na ang duke, iminungkahi niya na dahil hindi magkasundo ang duke at si Kyle, pwede niyang turuan ang mga ito ng hiwalay. Nagulat si Kyle nang marinig na si Duke ay tinuturuan ni Adolf ng espada. Ngunit ramdam din niya na tila nais ni Adolf na magbanggaan sila ni Duke. At agad niya itong nabasa. Kaya napatawa na lang si Kyle at sinabing nasa first circle pa lang siya. At marami pa siyang kailangang matutunan sa hinaharap. Sa ngayon, nais muna niyang pumunta sa aklatan, kaya nagpaalam na siya.
Habang naglalakad, iniisip pa rin niya kung bakit interesado si Adolf. Naturuan ang isang karaniwang tao lang tulad ng duke. Alam mo, si Adolf ay tiyak na hindi tipo ng tao na maalaga sa kanyang mga nakakabatang kapatid, at wala rin siyang nakikitang dahilan para pag-aksayahan ito ng oras. Maliban kung nais lang talagang inisin si Kyle. Sa orihinal na kwento ng Fantasy Defense, hindi nabubuhay si Duke sa alinmang ruta matapos ang rebelyon. At aksidente lang ba na si Adolf ang pumatay kay Duke sa lahat ng ruta? Mukhang hindi. Dito, lalo nang nakumbinsi si Kyle, na maaaring may tinatagong lihim si Duke na hindi pa niya alam. Nagpalit ang eksena papunta sa magandang kanayunan. Isang payapang lugar na parang gusto mong tirhan habang buhay. Doon natin nakita si Leonhardt na nakasuot ng pangkaraniwang kasuotan. Bitbit ang isang parsela, upang malaman kung bakit siya nasa labas ng mansyon. Bumalik sandali ang kwento sa isang pag-uusap niya noon kay Remton. Ibinahagi niya sa kanyang nakatataas na si Kyle ay mahusay ang naging performance sa Infellum. Kinilala ito ni Remton at sinabing tugma ito sa ulat na nabanggit ni Count na Iron sa kanyang liham. Tinanong niya si Leonhardt kung may iba pa bang kagiliw-giliw na nangyari sa kanilang paglalakbay o sa pagbabalik sa mansyon. Sandaling natahimik ang gabi, nag-alinlangan si Leonhardt sa pagsagot. Naalala niya kasi ang pangakong binitiwan niya kay Kyle, na hindi muna sasabihin ang tungkol sa piitan at sa mga nakuhang kayamanan. Kaya't sumagot siya ng naaayon, na wala namang ibang kapunapan ang nangyari. Ilang mahihinang halimaw lang ang kanilang nasalubong. Pero hindi naman sila ganoon kadelikado. Ngumiti ang pinuno ng pamilya sa narinig. At sinabi sa kabalyero na alagaan ng mabuti si Kyle. Nakapagpapagaan ng loob para sa kanya, na may isang kagaya ni Leonhardt na nasa tabi ni Kyle. Sa kasalukuyan, nagmuni-muni si Leonhardt kung paanong mas pinili pa niyang sundin ang utos ni Kyle kaysa sa kanyang sariling amo. Dito rin natin nalaman na naruroon siya upang makipagkita sa kanyang ama. Sa sandaling iyon, may tumawag sa kanya. At nang tumingin si Leonhardt, nakita niya ang kanyang ama sa harapan niya. Nang makaupo na silang dalawa upang magkumustahan, tinanong siya ng kanyang ama kung gaano katagal ang bakasyon niya ngayon. Sumagot si Leonhardt na malaya siya ng mga kalahating araw. Hindi natuwa ang kanyang ama sa narinig, dahil parang kay tagal na mula noong huli silang nagkasama. Sagot ni Leonhardt, pupunta naman siya kapag may oras. Pagkatapos, binanggit ng kanyang ama na may narinig siyang balita, na ang batang-batang amo na si Kyle ay tila biglang naging mas seryoso nitong mga nakaraang araw. Nagulat si Leonhardt sa tanong na iyon, pero agad din siyang sumang-ayon sa kanyang ama. At sinabing si Kyle nga ay naging mas dignified nitong mga nakaraan. Dagdag pa niya, na hindi niya inaasahan na mauuwi sa matagalang pag-escort kay Kyle. Sa simula, ang plano niya matapos ang unang pag-escort kay Lord Kyle ay bumalik na sa Knights of the Celtarian at ipagpatuloy ang kanyang tungkulin. Tinitigan siya ng kanyang ama at nababasa nito ang kalituhan sa kanyang mukha, kaya sinubukan nitong magbukas ng damdamin. Tinanong siya ng kanyang ama kung nagbago na ba ang kanyang pananaw mula noon. Sa tanong na iyon, inamin ni Leonhardt na hindi siya sigurado kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Bumalik sa kanyang alaala ang panahon na nagpasya si Kyle na bigyan siya ng bagong espada. Sinabi ni Kyle na ang espada na gamit niya noon ay masyadong mahina para kayanin ang aura ng isang upper-level expert knight. Kung ibubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas, tiyak na mababasag ito. Kaya lagi niyang kailangang pigilan ang kanyang aura kahit papaano. Tinanong ni Leonhardt kung paano nalaman iyon ni Kyle, at sumagot si Kyle na pinag-aralan niya ang mga ganitong bagay dahil ang mga mage ay kailangang may batayang kaalaman hindi lamang sa mahika kundi pati na rin sa aura. Ngunit ang totoo, natutunan lamang ito ni Kyle sa kakalaro ng larong ito buong araw. Dagdag pa ni Kyle, matagal nang hindi nakakakuha si Leonhardt ng bagong espada. Dahil abala ito palagi sa kanyang tungkulin bilang gwardya, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong kumuha ng bago. Kaya palagi siyang may nararamdamang pagkagilty tungkol doon. Pero ngayon na may bago ng espada si Leonhardt, ramdam ni Kyle ang ginhawa. Napatigil si Leonhardt at hindi nakapagsalita agad, pero agad niyang tiniyak kay Kyle na kahit totoo ang mga sinabi nito, hindi nito kailangang maramdaman ang pagkakasala dahil lamang sa kanya. Ngunit lalong nahulog ang loob ni Leonhardt kay Kyle nang ngumiti ito at taos pusong ipinakita kung gaano niya pinahahalagahan ang kanyang knight.
Ang mga salitang, "My Knight," ay tumimo ng malalim kay Lionheart, hindi pa siya kailanman nakarinig ng ganoong taos-pusong salita mula sa isang marquis. Sa kasalukuyan, nagbabalik tanaw si Lionheart sa katotohanang maraming tapat na tagapagsilbi si Marquis Remton na kasama niya mula pa noong kabataan. Palagi niyang nararamdaman na parang naiiba siya sa mga ito, na parang hindi siya nabibilang. Sa antas ng kakayahan o sa relasyon sa Marquis, pakiramdam niya ay wala siyang maipagmamalaki kumpara sa mga nasa paligid niya. Ngunit doon nilinaw ng kanyang ama ang kanyang kalituhan, hinihikayat siyang gawin lang ang anumang nais niya. At kung gusto niyang manatili kay Kyle, dapat lang niya itong gawin ng may buong puso. Ipinapaalala ng kanyang ama kung paanong ganoon din noong sumali siya sa Knights Academy. Kahit galing sila sa isang Baron family, pawang titulo lamang iyon. Mahirap ang kalagayan ng pamilya noon at wala silang kakayahang kumuha ng isang propesyonal na guro sa eskrima. Gayunpaman, noong si Lionheart ay 15 taong gulang, siya mismo ang kumuha ng entrance exam, pumasa, at naging ganap na knight. Paalala ng kanyang ama, nasa puso na niya ang sagot, hindi lang niya ito kayang bigkasan. Sinabi rin nito na dapat ay magkaroon siya ng kumpiyansa sa anumanyang desisyon, at makakaunawa ang Marquis sa dahilan ng kanyang pagpili. Pagkatapos, tinanong ng kanyang ama kung siya lamang ba ang knight ng Marquis. Sumagot si Lionheart na hindi madaling sagutin ang tanong na iyon, ngunit sumang-ayon siyang, para kay Kyle, siya ang nag-iisang knight na mayroon ito. Habang nag-uusap sila, may nahuli silang isda, at tila magiging masarap ang hapunan nila. Samantala, sa mansion, unang ipinakita ang gulat na mukha ni Adolf nang marinig niyang dumating si Abel para i-recruit si Kyle. Agad niyang itinapon ang hawak niyang libro at tinanong si Kyle kung pumayag ito. Tiniyak ni Kyle na kung ganoon nga, hindi siya pupunta roon para iulat ito. Bagamat naiinis si Kyle na basta na lang itinapon ni Adolf ang aklat, hindi niya ito ipinakita. Sa halip, sumagot siya sa tanong ng kanyang kapatid, ipinaliwanag na ganoon din ang naging gulat niya nang bigla siyang lapitan ni Kuya Abel at anyayahang sumama. Inamin niyang dahil sa malaking agwat ng edad, hindi pa siya kailanman kinausap nito noon kaya medyo nakakatakot din. Sumagot si Adolf sa malamig at iritadong tono, sinasabing imposibleng lapitan siya ni Abel nang walang lihim na motibo. Itutuloy niya pa sana ang paliwanag. Sinasabi ni Adolf na si Abel ay talagang ganoon na mula pa noon, hindi kikilos kung walang pakinabang. Sigurado siyang napansin na ni Abel na natututo si Kyle ng mahika, kaya bigla itong umaasta na parang isang nakatatandang kapatid. Pinaalalahanan ni Adolf si Kyle na noong panahong may sakit siya, ni minsan ay hindi siya dinalaw ni Abel. Habang patuloy si Adolf sa pangungumbinsi kay Kyle sa pamamagitan ng pagbubunyag sa masamang ugali ni Abel, natigilan si Kyle at hindi alam kung ano ang isasagot. Matapos mawala ng isa sa kanyang pinakamagagaling na tauhan, si Baron Jerome, ay isang malaking kawalan kung mawawala pa si Kyle. Kaya hindi niya pwedeng hayaan na mapunta si Kyle kay Abel. Kahit isa pa lamang siyang one circle mage, nakikita ni Adolf ang napakalaking potensyal sa kanya. Samantala, lihim nang umingiti si Kyle habang napapansin kung paanong pinapuna ni Adolf si Abel dahil hindi siya binisita noong may sakit siya, gayong totoo rin iyon kay Adolf, na hindi rin naman siya dinalaw. Napaisip si Kyle na pareho lang ang dalawang kapatid niya, lumalapit lang sa kanya kapag may kailangan. Pero na-realize niyang siya rin ay may pagkukulang, lalo na't kailangan niya ang kapangyarihan upang matalo ang Dark Immortal na nagbabanta sa kaligtasan ng buong kontinente. Kaya't ang kapangyarihan ng kilalang swordsmanship ng Kalterian ay napakahalaga. Subalit, para sa ikaliligtas ng kanilang pamilya, si Adolf dapat ang magparaya. Binanggit ni Adolf na may mga kaina-hinalang kilos si Abel kamakailan. Ayon sa tsismis, bumibili ito ng napakaraming butil mula sa Enfilum. Nakakapagtaka raw ito, at hindi niya maintindihan kung bakit kailangan ni Abel ng ganoong karaming supply. Dagdag naman ni Kyle, bumili rin siya ng butil para sa kanyang research sa mahika. Ipinapahiwatig niyang baka gusto ring mag-aral ni Abel ng mahika, tulad niya. Pero agad siyang pinaalalahanan ni Adolf na wala namang magic circle si Abel. Sa totoo lang, nagpapanggap lang si Kyle tungkol sa pag-aaral ni Abel ng mahika. Ngunit mukhang naniwala si Adolf at iniisip na hindi lang talaga alam ni Kyle na wala talagang circle si Abel. Nagpatuloy sa pagpapanggap si Kyle,
humihingi ng paumanhin at sinabing hindi niya alam ang tungkol kay Abel. Kinuha ni Adolf ang librong itinapon ni Kyle kanina at sinabi sa kapatid na kailangan nilang lalong lumakas sa hinaharap. Hiningi niya kay Kyle na tulungan siyang maging adulto, agad. Ngumiti ng malapad si Kyle habang inaabot ang libro at sumang-ayon, sasabayan niya raw si kuya sa paglaki. Nagpasya siyang umalis muna. Samantala, sa labas ng pintuan, naroon si Rael. Habang naghihintay siya, dumating si Daisy at agad na nagbigay ng paliwanag. Sinabi niya kay Rael na hawak ni Adolf ang kanyang pamilya bilang bihag. At kung hindi siya susunod, gagawin ni Adolf ang kahit ano para makamit ang gusto niya. Kaya't wala siyang naging pagpipilian kundi ang sumunod. Pero diretsahang sinabi ni Arcel na huwag na siyang magpakita kay Lord Kyle muli. Nena si Daisy at napangiwi ang mukha sa inis habang sinabing, wala kang pamilya kaya hindi mo maiintindihan ang sitwasyon ko, kaya raw hindi siya makarelate si Rael sa pinagdadaanan niya. Ngunit matatag si Rael at hindi natinag sa sinabi ni Daisy. Umalis na lang si Daisy, iniwan siyang may baong matitinding salita. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang pamilyar ni Rael, ang kanyang alagang nilalang, na nakaramdam ng emosyonal na kaguluhan sa puso ng amo niya. Dahil konektado sa damdamin ni Ursula ang pamilyar, sinubukan nitong pasayahin siya. Ngunit tiniyak ni Ursula na hindi siya nasaktan sa mga sinabi ni Daisy. Hanggat kasama niya si Kyle, hindi niya nararamdamang nag-iisa siya. Nagtanong ang maliit na alaga tungkol sa kanyang pamilya. Sagot ni Ursula, mahirap silang hanapin, at hindi rin niya alam kung buhay pa sila. Bukod pa roon, ayaw na rin niyang makadagdag ng problema kay Lord Kyle. Alam niya ang nangyayari sa mga babaeng ibinebenta. At kung hindi niya raw nakilala si Kyle noon, baka wala na siya ngayon. Kaya't determinado siyang maging mas malakas, para kay Lord Kyle, ang taong nagligtas sa kanya. Ang susunod na eksena ay dadalhin tayo sa training grounds, kung saan makikitang pinapagana ni Kyle ang kanyang magic mojo, habang sumasayaw ang apoy sa kanyang mga palad. Inilalabas niya ang isang atake na tinatawag na Fire Arrow. Ang Fire Blast ay sapat na malakas para durugan ang target hanggang sa maging mga piraso. Pero posible lang ito dahil sa wakas ay naabot na ni Kyle ang 100% proficiency sa spell na Fire Arrow, na isang second circle magic. Parang tumama siya sa jackpot, hindi lang niya natutunan ang Fire Arrow spell, kundi na-master pa niya ang paggamit ng second circle magic. Masaya si Ursil at ang kanyang maliit na furball sa progreso ni Kyle, lalo na sa tindi ng training na pinagdadaanan niya. Kaya sa tingin niya, karapat-dapat naman na magpahinga muna si Kyle kahit kaunti. Pero nagulat siya nang sabihin ni Kyle na may mahalaga pa siyang kailangang asikasuhin. Ang susunod niyang plano ay bumisita sa isang lugar na tinatawag na Prenos, para mag-recruit ng bagong talent na nasa isip niya. Nang malaman ng kanyang knight kung saan siya pupunta, medyo pabirong umasta ito. Mukhang hindi maintindihan ni Kyle kung bakit ayaw ni Leonhardt na bumisita siya sa Prenos. Pero lalong nena si Leonhardt, iniisip na nagmamaang-maangan lang ang kanyang master tungkol sa tunay na sitwasyon sa Prenos. Pero sa totoo lang, alam naman pala ni Kyle ang totoo. Ang Prenos ay isang lungsod ng pagnanasa at kasiyahan, may alak, auction, sugal, at prostitution. Iyan ang bumubuhay sa ekonomiya ng lungsod. Kung isa kang spoiled adult na may maraming pera at maruruming kagustuhan, ito ang paraiso mo. Pero para kay Kyle, na menor de edad pa, bawal na bawal ang lugar na ito. Lalo na kung mag-umpisa siyang manghukay ng butas. At ang dahilan kung bakit ayaw ni Leonhardt na bumalik si Kyle doon, ay dahil hindi pa rin niya nakakalimutan ang nangyari noong huli silang nandoon. Noong huling beses na pumunta si Kyle doon, nagsugal siya sa kasino at natalo sa lahat, literal. Pati damit niya, nawala. Halos may benta pa nga siya sa slave market. Ganon kalalim ang pagkakasangkot niya sa gulo. Pero pagkatapos noon, napag-isip-isip ni Kyle ang kawalang kwenta ng kanyang ginawa, at nangakong hinding-hindi na siya babalik sa lugar na iyon. May mga nagkokomento na masyado ko raw ginagawang katatawanan si Og Kyle, kasi daw siya ay isang biktima na dumaan sa matinding trauma. Pero teka lang, kahit pamamatay ka na dahil sa sakit, hindi ibig sabihin pwede ka nang umasta na parang spoiled brat na walang dahilan. Paliwanag mo nga kung bakit kailangang isugol niya ang buong buhay niya sa isang lugar na ipinagbabawal sa mga menor de edad tulad niya.
Kahit si Kyle mismo, pareho ng pananaw. Hanggang ngayon, sinusundan pa rin siya ng mga kamaliang ginawa ng Kyle. Kaya naman pilit niyang kinukumbinsi si Leonhardt na wala siyang balak magpakasasa sa mga pagnanasa. May maikli lang daw siyang aasikasuhin sa arena. Pero syempre, dahil sa record ni Kyle, natural lang na magkamali ng akala si Leonhardt. Iniisip niya na pupunta lang si Kyle para magsugal sa mga laban ng mga gladiator. Para kay Leonhardt, mas masahol pa ang arena. Sinabi niyang patawad pero hindi niya hahayaan na sirain ni Kyle ang reputasyong itinayo nito nitong mga nakaraang buwan. Kaya mariing iminungkahi niyang manatili na lang si Kyle sa mansion. Sa huling salitang iyon, lumabas na siya ng silid, habang naiwan si Kyle na nagrereklamo at naglalabas ng inis kung gaano niya kagustang makapunta sa Prenos. Huwag rin nating kalimutan si Ursil, na may ibang reaksyon nang malaman niya kung anong klaseng lugar talaga ang Prenos. Sa totoo lang, mukhang nagseselos siya, at galit kay Kyle dahil iniisip nitong tuklasin ang ibang butas, imbes na siya ang gawing tunay na layunin. Nang makita ni Kyle ang masungit na reaksyon ni Ursil, wala na lang siyang nagawa kundi sumubsob sa kanyang upuan. Dati si Leonhardt lang ang problema niya, pero ngayon, magbigay muna tayo ng kaunting konteksto kung sino ba talaga ang taong ito. Ayon sa lahat, si Suren ay isang plausibleng bida ng fantasy defense, at itinuturing bilang pangunahing karakter. May maayos siyang stats at potensyal para mas umangat pa. Ang default class niya ay Swordsman, at maaari siyang umakyat sa iba't ibang skill trees. Pero kung ibubuhos mo lahat ng kanyang learning potential sa pagiging Swordsman, maaari siyang maging isang powerhouse na walang kapantay sa buong kontinente. Dahil isinilang si Suren upang maging pinakadakila, mas makabubuting may recruit siya agad. Maaaring siya ang maging isang di matatawarang kakampi sa pagsupil sa Dark Immortal sa hinaharap. Tungkol naman sa kinaroroonan ni Suren ngayon, nasa underground arena siya ng Prenos. Kaagad na nag-cut ang eksena sa mismong underground arena. Nagsisidatingan na ang mga gladiator na lalaban, at malapit nang magsimula ang mga laban. Nagkakagulo na ang mga manunood, sa wakas, sulit na ang bayad nila sa tiket. Mukhang umaatres ang mga gladiator dahil kaharap nila ang undefeated champion ng Prenos Arena, ang alamat at alamat ng mundo sa ilalim, na kilala sa pangalang Sword Demon. May kakaiba at nakakakilabot na presensya ang batang ito. Payat at may madilim, malungkot na aura. Kahit ang mga unang beses pa lang siyang makita ay nadismaya, sa payat na mandirigmang nasa harapan nila. Nakakatawa raw isipin na ang batang ito ay nakapasok sa gladiator arena, at higit pa, lalaban pa sa tatlong lalaki ng sabay-sabay. Pero may isa sa kanila na nagbahagi ng nakakaintrigang impormasyon, kahit na payat at mahina ang itsura ng bata, nakarating siya sa ganitong punto gamit lang ang iisang espada na hawak niya, na nagpapatunay kung gaano siya kapanganib. Isang lalaki pa ang nagpaalala sa kaibigan niya na huwag paluloko sa itsura ng bata. Sa katunayan, umabot siya sa ganitong antas gamit lang ang mismong espada na yun, kaya't nakakakilabot talaga siya. May tsismis na nagbabago ang kanyang personalidad sa sandaling hawakan niya ang espada. At gaya ng sabi sa mga tsismis, nagwala nga si kuya at bigla na lang umatake sa tatlong kawawang kalaban na halos mamatay na sa takot. Nagkawatak-watik sila habang habol ng Sword Demon. Parang isang halimaw na uhaw sa dugo, nais niyang lapain ng buhay ang kanyang mga kaaway. Nahuli niya ang isa at pinatay ito sa mismong lugar, sabog ang dugo sa paligid. Ang dalawa pa ay wala nang nagawa kundi magdasal ng himala. Pagkatapos ay hinarap ng Sword Demon ang natitirang dalawa, na nawala na ng pagnanais lumaban kahit hindi pa nagsisimula ang laban. At gaya ng inaasahan, ang dalawang kawawang kalaban ay sinapit ang parehong madugong kapalaran ng kanilang kasama. Nakakaawa ang mga ito, namatay silang walang kabuluhan. Pero tila hindi naman talaga walang kabuluhan ang pagdanak ng dugo, dahil tuwang-tuwa ang mga manunood na sabik sa karahasan at digmaan. Hindi na sila nagulat, ito ang palaging inaasahan mula sa Sword Demon. Panalo ng panalo, maaaring mukhang paulit-ulit ang mga laban, pero ang paraan ng kanyang pagpaslang sa mga kalaban ay sobrang nakakaaliw. Samantala, ang Sword Demon ay lalong nauuhaw sa karahasan at gusto pang magpadanak ng dugo. May isang malalim na pagnanasa sa kanyang isipan, na ilabas ang lahat ng dugo. Pero bigla siyang natauhan, umubo ng matindi at nabitawan ang espada.
Ilang sandali ang lumipas, makikita siyang nakakulong sa isang selda, may mga posos sa kamay. Hirap siyang huminga, ngunit hindi pa rin siya makabawi ng hininga, habang dinaranas ang matinding sakit sa katawan. Napansin ng mga gwardyang nagbabantay sa kanya na siya'y kumikilos ng hindi mapakali, kaya natakot sila na baka mamatay ang bata. Nagpasya ang isa sa kanila na pabayaan na lang siya. Ang dahilan kung bakit siya nahihirapan ay dahil hindi pa siya ganap na gumagaling, kaya kahit simpleng paggalaw ay masakit. Pero kapag gumaling siya, magiging maayos na siya. Medyo nakakatakot isipin na sa dami ng tao, itong batang ito pa ang tinatawag na sword demon. Seryoso, napapaisip talaga sila kung saan nila nakuha ang ganitong klaseng nilalang. Ayon sa tsismis, palipat-lipat lang daw siya ng mga arena simula pagkabata, at wala siyang lugar na matatawag na tahanan. Walang nakakaalam kung ang kanyang mga magulang ay namatay o iniwan siya. Ang bata mismo, halos hindi na rin maalala ang sarili niyang pangalan. Nagulat ang isang lalaki na ang isang mabangis na hayop gaya niya ay may pangalan pa pala. Nang tanungin kung ano ang pangalan ng sword demon, lumipat ang eksena sa ating bida na nagsabing Seren ang pangalan niya. 13 taong gulang siya, pero sa Prenos, kilala siya bilang ang sword demon. Ipinapaliwanag niya ito kay Ursil, sinusubukang kumbansihin siya na payagan siyang umalis. Maaaring maging malaking asset si Seren para kay Kyle kung mapaparecruit niya ito, kaya gusto niya siyang makuha sa kanyang panig bago umalis ng arena kasama si Seren. Ito na ang magiging ika-4 na miyembro ng proyekto ni Kyle sa paghahanap ng mga may talento. Lumipat ang eksena sa silid kainan, kung saan nakahain ang napakaraming pagkain. Habang abalang kumakain si Leonhardt, sabik na naghihintay ang dalawa na kainin niya ang pagkaing nilagyan nila ng pampatulog. Sinigurado nilang mahimbing ang pagkakatulog ng kabalyero kapag nagtangkang tumakas mamayang gabi. Nang tuluyang lumunok si Leonhardt ng pagkain, bahagyang nabawasan ang kaba nila. Gabi na, tahimik na naglalakad sina Kyle at Ursil sa loob ng mansyon, maingat na huwag makatawag ng pansin. Paglabas nila, nakahanda na ang mga karwahe sa harap. At dahil akala nila ay tulog si Leonhardt, ang kailangan na lang nila ay makalabas ng mansyon. Habang iniisip ito ni Kyle, naisip niyang wala naman talagang rason para magkubli na parang magnanakaw, dahil wala si Leonhardt. Pero bigla, mula kung saan, nakatayo na mismo si Leonhardt sa likuran nila. Nahuli na sila, at ang mas malala, alam pa niya na nilagyan ng pampatulog ang kinain niya. Natarante si Kyle nang makita ang kanyang kabalyero na gising pa, pero alam naman nating lahat, hindi sapat ang pampatulog para kay Leonhardt. Sa puntong ito, napilitang aminin ni Kyle na labis niyang minamaliit ang kakayahan ng mataas na ranggong kabalyero. Siya mismo ang gumawa ng sleeping potion na iyon at nilagyan pa ng mahika para mas epektibo. Pero nang makita niyang nakayanan pa rin ito ni Leonhardt, mas lalo lang niyang napatunayang napakatatag talaga ng taong ito. Bumalik sa usapan, ipinahayag ni Leonhardt ang pagkadismaya na ang kanyang Panginoon ay nagplano ng ganitong bagay sa likod niya. Mas lalo pa siyang nadismaya kay Ursil, dahil sumama ito sa biyahe patungong Prenos. Pero bago pa siya makapagbitaw ng mas marami pang panlalait at mapag-alitan palalo ang kawawang dalaga, pinigilan siya ni Kyle, nilinaw niyang walang ginawang mali si Ursil, dahil siya mismo ang nakumbinsi sa kanya na sumama. Kaya hindi kasalanan ni Ursil, at hindi dapat siya ang pinapagalitan ni Leonhardt. Napabuntong hininga ang nag-aalalang kabalyero, bahagyang nanlumo, at inilahad ang totoong dahilan kung bakit ayaw niya sa paglalakbay na ito. Aparenteng lumala ang seguridad sa prinsesa mula nang huling bumisita si Kyle. Sa katunayan, ang lungsod na iyon na ngayon ang pinakamasamang pugad ng bisyo sa buong kontinente, at lalo na't hindi ito ang lugar para sa isang batang babae gaya ni Ursil. Ang pumunta roon ay isang sobrang pabigla-biglang desisyon. Siyempre, kayang-kaya ni Kyle protektahan si Ursil at ang sarili niya, kaya pa nga niyang pabagsakin ang buong lungsod kung kinakailangan. Pero hindi sigurado si Leonhardt kung gusto ba talaga ni Kyle na makaakit ng ganoong uri ng pansin. Narinig ito ni Kyle at napangiti siya ng bahagya, kasi oo, gusto nga niyang gumawa ng malaking gulo sa lungsod, kahit hindi siya sigurado kung kaya niya ito mag-isa. Kung magiging totoo siya, ang tunay niyang layunin ay sirain ang gladiator arena sa Prenos. Gusto niyang palayain ang mga alipin sa ilalim ng lupa na nakakulong roon. Yun lang ang tanging motibo niya sa pagpunta sa Prenos.
Pero para maisakatuparan ito, kailangan niya si Leonhardt sa tabi niya. Maaaring biglaan pakinggan ang desisyon niyang pumunta sa Prenos, pero matagal na niyang pinaplano ang pagpapalaya sa mga alipin. Hindi siya matahimik sa tuwing naiisip niya ang mga batang kasing edad niya na dumaranas ng ganoong hirap. Kaya naman, buong puso niyang gustong makasama si Leonhardt sa adikaing ito at tulungan siya sa misyon. Siyempre, hindi maiwasan ng kabalyerong tapat sa tungkulin na hanggan ng labis ang kanyang amo. Ang pagiging makatarungan ang pinakamahinang punto ni Leonhardt, at ito mismo ang ginagamit ni Kyle. Dahil plano na rin niyang kunin si Seren, ang pagsasabi niya na gusto niyang palayain ang mga alipin ay hindi rin ganap na kasinungalingan. Ilang araw ang lumipas, at naruroon na tayo sa isang sag-alan kung saan panalo ng panalo si Kyle sa bawat pastahan na parang wala lang. Sa dami ng larong na panalunan niya, nakapag-ipon na siya ng sandamakmak na chips. Tuwang-tuwa siya, panalo sa bawat laro sunod-sunod, at 3 beses nang napalitan ang mga dealer. Pero nananatiling panalo si Kyle, salamat sa kanyang likas na talento. Ang dahilan kung bakit nandito sila ay dahil hindi sila pinayagang direktang pumunta sa ilalim ng lupa ng Gladiator Arena, kaya una silang huminto sa kasino. Ngunit sa kasino, ipinagbawal ni Leonhardt kay Ursil na sumama. Kaya ngayon, naghihintay si Kyle sa kasino para sa tamang pagkakataon na makapasok sa arena ng palihim. Tulad ng inaasahan ni Kyle, isang matabang pagkakataon, literal na mataba, ang pumasok sa kasino. Ang pangalan ng matabang ito ay si Riddle Remington, Panginoon ng Prenos at anak ni Viscount Remington. Nang marinig niya ang sunod-sunod na panalo ni Kyle, iminungkahi ng matabang ito na ipusto lahat ng mayroon at pumusta ng pinakamataas na halaga. Ngunit nagkunwaring nawala na siya ng interes sa mga laro ng baraha si Kyle, at gusto niyang tumaya sa isang mas kapanapanabot na bagay, isang bagay na may kasamang dugo, sigawan, at matinding sakit. Alam ng lahat na iisa lang ang lugar na ganoon. Kaya iminungkahi ng matabang si Kyle na sundan siya. Habang papalabas sila, sinabi ni Kyle sa kanyang kabalyero na kunin lahat ng panalo bago sila umalis sa kasino. Samantala, nag-aalala ang butler ni Riddle tungkol sa kanyang amo na naglalagay ng lahat sa panganib. Ngunit kumpiyansa na si Riddle sa mga pastang gagawin niya. Una niyang papayagang manalo si Kyle ng ilang laro upang maramdaman nitong kontrolado niya ang laro, pagkatapos ay planong gawing talo ito ng todo. Sa huli, mukhang marami nang alam si Riddle tungkol kay Kyle. Narinig niya ang mga usap-usapan na nagbago na si Kyle, ngunit nang makita siyang pumusta ng pabaya, sigurado si Riddle na siya pa rin ang dati. Nag-flashback tayo sa panahon na naghahanda si Riddle at kasama ang kanyang ama. Ang kanyang ama, si Viscount Remington, Panginoon ng Prenos, ay nagbabala sa kanya na darating si Kyle. Bagamat misteryo pa rin ang dahilan ng pagbisita, sigurado ang anak na nandito lang si Kyle para muling manalo sa sugal gaya ng dati. Tiniyak niya sa kanyang ama na aayusin niya si Kyle nang walang kahirap-hirap. Ang mga sabi tungkol sa pagbabagong nangyari kay Kyle ay usap-usapan lang. Isinilang siyang pahirap, at hindi basta-basta nagbabago ang tao ng biglaan. Ang malamang na dahilan ay nagsawa lang siya sa pagiging mabait sa bahay at hindi mapigil ang lumabas. Dala ang isip na iyon, tiniyak niya sa kanyang kaparehong matabang ama na aayusin niya si Kyle. Papayagan muna niyang manalo ng ilang laro para maging huked ito, pagkatapos ay aalisin niya ang lahat ng pag-aari nito, kasama na ang kanyang dangal. Balik sa kasalukuyan, nag-iisip ng estratehiya si Riddle habang dumadating sila sa kanilang patutunguhan. Bago pumasok, sinabi niya na hindi lahat ay pinapayagang pumasok. Si Kyle lamang ang may pribilehiyong makapasok sa ilalim ng lupa ng Gladiator Arena. Tiniyak pa niya na sulit ang makikita ng ating bida. Handa na ang aming lalaki para sa mga surpresa sa unahan, at kapag sinabi niya iyon, seryoso siya. Parehong iniisip ng dalawang lalaki na sorpresahin ang isa't isa, ngunit alam nating lahat na si Kyle ang mananalo sa laro ng surpresa. Hanggang dito na muna mga kazens ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Kyle. Sana po ay nagustuhan ninyo. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, mag-like and share sa ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta.